Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1691700. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Agad na umitim ang mukha ni Feng Shi na parang ilalim ng wak. Pero hindi niya ito mapasinungalingan. Gusto ba niyang magyuko at iwagwag ang kanyang buntot? Siyempre gusto niya. Grabe, gustong gusto ko talaga. Sino ang tatanggi sa pangakit ng pagkamit ng isang tagumpay, ang pagiging isang ikasyam na patong na banal na Panginoon sa langit? Kung bibigyan lang sana siya ni Mateo ng pagkakataong yumuko at iwagwag ang buntot niya ngayon, tiyak na gagawin niya. Pero ang problema, ibibigay ba ito ni Mateo? Bahagyang naglabas ng isang malakas na aura ang katawan ni Tiberius. Iyan ang aura na pagmamayari ng isang ikasyam na patong na banal na Panginoon ng langit. Siya, si Feng Shi, ay labis na naghahangad ng ganitong lakas. Paglingon niya muli, ang grupo ng matatandang iyon ay masigla at puno ng sigla. Paanong may bahid ng katandaan at karamdaman na parang kandilang nasa hangin? Lalo na si Colton Nigel, na nakalusot upang maging ikapitong patong na langit na Divine Lord sa isang iglap lamang, magkakaroon siya ng mga kwalifikasyon upang makapasok sa Elders Association. Ang pamilya Nigel ay magkakaroon ng ibang pwesto sa Elders Association. Napakalaki ng kahalagahang ito. Hey! Ang bait talaga ng pinuno ng pamilya. Sa pagkakataong ito, nalampasan ng husto ng ating pamilya Nigel ang pamilya Shi. Sa hinaharap, gagawin ng ating pamilya Nigel ang utos ni Head Elder Mateo ng walang paabi. Nako, bilasan nyo at mag-isip kayo ng paraan para kumalma si Head Elder Mateo. Haha! Ang mga elder ng pamilya Nigel ay labis na nasiyahan sa kanilang sarili. Ang hitsura nila ay parang mga kontrabida na langgo sa tagumpay. Gayunpaman, mayroon silang kwalipikasyong ito. Dahil alam nila na sa hinaharap, wala ng pamilyang makakalampas sa pamilya Nigel. Natural lang na hindi magiging walang pakialam si Mateo sa ibang mga pamilya, pero hindi niya talaga tretuhin ang ibang mga pamilya na parang pamilya Nigel. Ito ang pagkakaiba sa antas ng pagiging malapit. Tumawa si Tiberius at sinabing, Feng Shi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagbabala sa iyo. Mas makabubuting pag-isipan mo ng mabuti kung paano puputulan ang relasyon mo kay Rocky. Ito na lang ang tanging pag-asa mo. Hahaha. Pagkatapos magsalita, isinama ni Tiberius ang grupo ng mga matatanda at nagmalaking umalis. Kumunat ang noo ni Feng Shi at hindi niya napigil ang mag-isip. Hindi lang si Feng Shi, pati ang iba ay napaisip din ng malalim. May ilang pahiwatig sa mga sinabi ni Tiberius. Lumipas ang 3 buwan sa isang iglap. Sa loob ng 3 buwang ito, niis ni Rocky ang sakit ng pagkawala ng kanyang isipan. Maging ang kanyang buong pagkatao ay lubos na natuyo. Pagkaalis sa God-refining abyss, nagngalit si Rocky sa puot at sinabing, Mateo, sa tingin mo ba talaga ay gagawin mo ang anumang gusto mo kapag ikaw ay naging head elder? Ipapaalam sa iyo ng matandang ito ang tinatawag na, sobrang taas para hawakan. Hindi na umuwi si Rocky at agad na pumunta sa pamilya Shi. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang lumabas para salubungin siya ay si Song Shi pala at hindi si Feng Shi. Ang taong ipinadala ng pamilya Shi ay si Song Shi. Nang makita si Rocky, pinagsalikop ni Song Shi ang kanyang mga kamay at sinabing, nakita ni Song Shi ang ikatlong elder. Lumungkot ang mukha ni Rocky, at malungkot niyang sinabi, Song Shi, ano ang tawag mo sa akin? Mula sa pagiging punong elder hanggang sa pangalawang elder, at pagkatapos mula sa pangalawang elder hanggang sa ikatlong elder, ito ang pinakamalaking sakit sa puso ni Rocky, at siya rin ang pinakamalaking kahihiyan. Hinimas pa talaga ng Song Shi na ito ang ilong niya. Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Song Shi, ikatlong elder, ito ay personal na idinikta ng Panginoon ng lungsod. Ito. Si Song Shi ay isang walang kwentang tao, ikatlong elder, na natili ka na sa God-refining abyss ng 3 buwan. Huwag mo sanang pahirapan si Song Shi. Nandilim ang mukha ni Rocky. Hindi siya makapagsalita dahil sa mga sinabi ni Song Shi. Oo, kakatakda lang ni Mateo ng mga patakaran, kaya sino ang sesolake sa dulo ng sibat? Hindi ba't naghahanap ito ng pang-aabuso? Malungkot sabi ni Rocky, nasa pribadong lugar tayo, kaya ano ang kinatatakutan mo? Kaya ba talaga niyang takpan ang langit, Mateo, gamit ang isang kamay?
Sa paglabas ng matandang ito ngayon, siguradong paglalaroan ko siya hanggang mamatay. Ngumisi si Songshi sa kanyang puso ngunit walang pakialam na sinabi sa panlabas, ikatlong elder, walang pader sa mundo na walang bitek. Si Songshi ay isa lamang hindi mahalagang karakter. Ikatlong elder, huwag mo na akong pahirapan pa. Naiirite si Rocky kaya ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na yan, kalimutan mo na yan. Nasaan si Feng Shi? Tawagin mo siya para makita ako. Sabi ni Songshi, talagang dumating ng hindi napapanahon ang ikatlong elder. Kamakailan lang ay nagkaroon ng ilang aksidenteng pagangat ang patriarch at pumasok lang sa isang pag-iisa ilang araw na ang nakalipas. Malamang na hindi pa siya lalabas sa lalong madaling panahon. Nang marinig iyon ni Rocky, galit na galit siyang nagsalita, ano? Sa puntong ito, nagtago na talaga siya. Gusto kaya niyang makitang magdumi si Mateo at umihi sa ulo ng pamilya Shi. Ang walang hiya na ito. Galit na galit ang dating ni Rocky dahil sa pagkadismaya. Halatang galit na galit siya. Dahil hindi siya papasok sa isang retreat ng mas maaga o mas huli, kinailangan niya lang pumasok sa isang saradong lugar sa puntong ito kung saan lumabas si Rocky mula sa God-refining abyss. Kung dati lang iyon, natural na wala sanang problema si Songshi dito. Pero ngayon, labis siyang nalungkot sa puso niya. Talaga bang itinuturing nitong aso ni Rocky ang pamilya Shi? Sabi ni Songshi, hindi rin maiwasan yan. Kung may problema ang ikatlong elder, bumalik ka na lang sa ibang araw. Ang ekspresyon sa mukha ni Rocky ay napakapangit na nagbigay kay Songshi ng matinding tingin. Pagkatapos ay umalis siya. Pagkaalis ni Rocky, dahan-dahang lumabas ang figure ni Feng Shi. Galit na sabi ni Songshi, Patriarch, talagang itinuturing ng matandang Foy na ito ang ating pamilya Shi na isang asong inalagaan niya. Iniisip ba niya na ang kasalukuyang Heavenly Eagle ay ang Heavenly Eagle pa rin 3 buwan na ang nakalipas? Kung sasabihin ko, mas mabuti pang mawala na lang tayo ng kagandahang asal dahil sa kanya. Malamig na sabi ni Feng Shi, sa tingin mo ba matatanggap tayo ni Head Elder kung mawawalan tayo ng kagandahang asal? Masyadong malalim ang ating maputik na tubig. Hay! Sa ngayon, ang magagawa lang ng ating pamilya Shi ay magtago ng ating mga buntot sa pagitan ng ating mga binti at kumilos ng maayos. Hindi tayo maaaring mangasar ng kahit sino. Isang pagkakamali lang at walang hanggang kapahamakan na. Nagbago ang ekspresyon ni Songshi at gulat na sinabi niya, Patriarch, hindi naman siguro ganoon kaseryoso yun, di ba? Sumulyap si Feng Shi sa kanya at sinabing, mas magiging seryoso lang ito kaysa sa inaakala mo. Ang kakayahan ni Head Elder ay higit pa sa ating pangunawa. Hanggat handa siya, kaya niyang suportahan ang isa pang pamilya tulad ng pamilya Nigel anumang oras. Sa oras na iyon, hindi na ito magiging katulad ng anumang pinaglalabanan ng pamilya Shi at pamilya Nigel para sa hegemonya. Ang pagkakaroon ng pamilya Shi ay magiging kapalit na rin. Sa tingin mo ba ay seryoso ito o hindi? Nanginig ng husto ang puso ni Songshi. Bigla niyang natuklasan na ang pamilya Shi ay maluwalhati sa panlabas na anyo ngayon, ngunit ang totoo, ito ay nasa matinding krisis na. Bukod pa rito, ang sinabi ni Feng Shi ay hindi pagmamalabas para magdulot ng alarma. Sa loob lamang ng 2 buwan, mahigit 20 middle stage Divine Lord Realm powerhouses na ang nakapagtala ng tagumpay sa lungsod. Kapag ang iba ay nakakalusot na at ikaw ay nagmamarcha pa rin doon, kung gayon, matatalo ka rin sa malaot madali. Sa kasalukuyan, hindi lang ang mga elder ng Marshall Tower ang naapektuhan. Kahit ang mga elder ng Peel Tower ay hindi na rin makaupo ng tahimik. Hindi ba kailangang makalusot ang mga elder ng Peel Tower? Gusto rin nilang makalusot. Ngunit sila mismo ay hindi kayang pinuhin ang mga gamot na may kakayahang makalusot sa anumang paraan. Pero ang problema ay hindi nila kaya pero kaya ni Mateo. Magmamakaawa ka ba sa akin? Kinikilala mo ba ako bilang punong elder? Sa loob ng 3 buwan, ang kalangitan ng Heavenly Eagle Imperial City ay lubos nang nagbago. Matapos siyang tanggihan sa pinto ng ilang beses ng sunod-sunod, sa wakas ay natuklasan ni Rocky na may mali. Mukhang napag-usapan na ito ng mga lalaking ito. Alinman sa pagiging lihim o pagiging abala. Para siyang naging salot, at nilalayuan siya ng lahat. Habang dumaranas ng paghihirap sa God-refining abyss, nakaisip na siya ng paraan para makaiwas sa mga ito at naghanda ng lumabas at gawin ang lahat. Pero pagkalabas niya, biglang natuklasan ni Rocky na isa na pala siyang loner.
Punong-puno ng mga pamamaraan ang tiyan niya, pero kahit isa ay wala siyang magamit. Sa wakas, natagpuan ni Rocky ang disipulong inagmamalaki niya, si Davis. Nang magtanong siya, sa wakas ay naunawaan niya ang nangyari. Nanginig ng husto ang puso ni Rocky. Hindi niya lubos maisip na si Mateo, nakaka-explore lang, ay talagang nakakatakot na ang lakas ng kanyang alchemy daw. 1692. Sa Croswell Manor, isang malakas na tawa ang nagmula sa loob ng isang bulwagan. Hahaha. Nakakapresko talaga. Nakipag-away ang matandang lalaking ito kay Rocky na punk na iyon sa loob ng napakaraming taon at wala siyang nagawa sa kanya. 3 buwan mo lang ginamit, at nalinis mo na siya ng maayos, sabi ni Coldfeather sabay tawa ng malakas. Ngumiti rin si Rendin at sinabing, ang matandang punk na yan, sawa na rin ako sa kanya noong ako pa ang head elder ng Marshall Tower nitong mga nakaraang taon. Ngayon, mas maayos na ang pakiramdam ko. Ang Marshall Tower ay nasa ilalim ng kontrol ng Peel Tower. Ito ay isang bagay na hindi maiiwasan. Sino mang dumating ay hindi rin mababago ang sitwasyong ito. Kaya naman, kahit si Coldfeather o si Rendin pa ang maging head elder, pareho pa rin ang resulta. Kahit na mas malakas pa ang kanilang lakas kaysa kay Rocky. Lumipas ang 3 buwan. Lumabas si Rocky mula sa God-refining abyss ngunit natuklasan niyang nagbago na ang lahat. Hindi siya tinanggap ng buong Heavenly Eagle Imperial City. Kahit ang mga elder ng Peel Tower na umaasa sa kanya para sa mga tagubilin noon ay sumama rin sa kampo ni Mateo. Gamit ang mga salita ni Rocky, didilaan nito ang mabahong bote ni Mateo. Gayunpaman, masayang tiniis ng lahat ang paghihirap. Walang emosyong nagpatira pa silang tatlo sa paghaa kay Mateo. Malinaw na naiiba si Mateo sa kanila, ang mga panatiko sa martial arts at alchemy na ito. Walang katapusang umusbong ang kanyang kakayahan. Hinampis ng suntok, nagbigay ng matamis na date. Sumuntok muli, nagbigay ng isa na namang matamis na date. Hindi niya pinalayo ang mga tao ng 1,000 milya at hindi ka rin niya pinapasok, hinayaan ka lang niyang maghintay sa pasukan. Sumunod at isinagawa ng mga elder at deacon na ito ang anumang sinabi ni Mateo ngayon. Sinabi ni Mateo na tumungo sila sa silangan, talagang hindi sila nang ahas na tumungo sa kanluran. Ang pamamaraan ng mga larong pampulitika, nilero ito ng perpekto ni Mateo. Mga Coldfeather, lahat sila ay natulala rin sa pagkamangha dahil sa panunood nitong mga nakaraang araw. Talaga bang ilang daang taong gulang pa lamang ang batang ito? Isa lamang itong matandang tusong demonyo. Ngumiti si Mateo at sinabing, Rocky, napakalakas ng paghahangad ng taong ito para sa kapangyarihan. Ang ganitong uri ng tao na gumagamit ng kapangyarihan, ang panloob na alitan ay magiging labis. Hindi ako handang sumali sa ganitong uri ng pakikibaka. Pero dahil nangako ako sa City Lord, natural lang na kailangan kong gawin ito ng maayos. Tumango si Atticus at nakangiting sinabi, mahusay na ang nagawa mo. Sa ngayon, ang Peel Tower ay nasa tamang landas na sa ilalim ng iyong pamamahala. Patas ang iyong paghawak sa mga gawain, walang kinikilingan sa alinmang panig. Kahit maikli ang oras, napanalunan mo na ang puso ng mga tao. Tumango rin si Coldfeather at sinabing, ikaw, bata, ay may kakayahan nga, mas may kakayahan kaysa sa iilan sa aming mga matatanda. Ngayon, maging ang Peel Tower o Marshall Tower, kumbinsido sila sa iyo, Head Elder Mateo. Hahaha, ang galing. Magre-retiro na rin ang matandang ito matapos kong mag-iwan ng marka sa akin. Bilang punong elder, hindi nagtalaga si Mateo ng mga tao batay sa paboritismo. Ilang araw na ang nakalipas, may isang taong nagmataas dahil sa mga biyaya na natanggap niya at marahas pang ang pinarusahan ni Mateo. Mula noon, tunay na naitatag ang prestihiyo ni Mateo. Masasabing ang kasalukuyang Heavenly Eagle Imperial City ay lubos na nagkakaisa. Tumingin si Mateo kay Coldfeather at sinabing, kapatid na Coldfeather, napakaraming taon na ang lumipas. Hindi mo pa rin naaabot ang hangganang iyan. Napangiti ng mapait si Coldfeather at sinabing, paano naging ganoon kadali? Ang kalahating hakbang na ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Bagamat tinawag si Coldfeather na isang walang kapantay na prodigy, na gustong makaabot sa Celestial Deity Realm, medyo malayo pa rin ito sa kanyang maabot. Sa ilang daang taon na ito, kahit na napakalaki ng kanyang karangalan, ang kanyang pundasyon ay ganap ding nagamit ng buo sa loob ng ilang daang taon na ito. Hindi kayang wasakin ang Celestial Deity Realm batay lamang sa pundasyon ng isang tao.
Ngumiti si Mateo at sinabing, sabihin mong mahirap, mahirap din. Sabihin mong hindi mahirap, hindi rin mahirap. Isang pangungusap ang sabay na nagpang-inig sa mga katawan ni Rendin at Coldfeather. May nakatagong kahulugan ang mga sinabi ni Mateo. Si Atticus na nasa tabi niya ay tila may naisip at gulat na nagsalita, Mateo, kaya mo na bang? Kaya mo na bang? Pinuhin ng Supreme Jade Void Peel. Supreme Jade Void Peel. Ito. Mateo, hindi ito totoo, di ba? Nanginig ng husto ang buong katawan ni Coldfeather, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang tingin. Ang ikatlong ranggo ay may hawak na Vast Sun Universe Peel, habang ang ikaapat na ranggo ay may hawak na Supreme Jade Void Peel. Ang medicinal peel na ito ay natural na ginagamit upang tulungan ang mga martial artist na makarating sa Celestial Deity Realm. Maliban na lang, tulad ng kung paano hindi kayang pinuhin ng mga 3-star Alchemy God ang isang Vast Sun Universe Peel, para naman sa mga 4-star Alchemy God na gustuhing pinuhin ang isang Supreme Jade Void Peel, isa lamang itong kalokohan. Para sa Heavenly Eagle Imperial City, wala pang nakaisip na puntahan at pinuhin ang medicinal peel na ito. Kaya naman, nang banggitin ni Atticus ang pangalang ito, nadama ng 2 taong Coldfeather ang kanilang pananabik. Ngumiti si Mateo at sinabing, sa ngayon, maaga pa. Pero, hindi rin naman dapat malayo ang araw na ito. Matapos makarating sa Divine Vortex Realm, ang malaking bahagi ng pagsisikap ni Mateo ay ibinuhos sa pagsasaliksik tungkol sa alchemy daw. Para mabilis niyang mapino ang Tenghai Space Splitting Peel, isang napakahirap na medicinal peel, natural lang na hindi ito mapaghihiwalay sa kanyang pagsusumikap. Maliban na lang, ang rank 4 Divine Peels ay talagang isang napakalaking pagbabago. Ang kahirapan sa pagpino ay alam ng Diyos kung gaano karaming beses na mas mahirap kaysa sa rank 3 Divine Peels. Kahit na si Mateo pa iyon, na gustong pinuhin ang level 9 difficulty rank 4 Divine Peels sa maikling panahon, medyo lampas pa rin ito sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, kahit na walang pakialam ang mga salita ni Mateo, sa pandinig ng ibang tao, para itong isang biglaang pagbagsak. Ngumiti si Atticus ng mapait at sinabing, ikaw na batang to, hindi mo talaga alam ang sasabihin ko tungkol sa iyo. Pinag-aralan ng matandang ito ang alchemy daw sa loob ng 100,000 taon, pero hindi ko pa naaabot ang hangganan ng level 8 difficulty. Ilang dekada ka palang nakakalusot at halos kaya mo nang pinuhin ang Supreme Jade Void Peel. Kung medyo manipis lang ang balat ng matandang ito, siguradong mabubunggo ko ang ulo ko at mamamatay ako. Nang marinig iyon ng iilang tao, lahat sila ay humagalpak ng tawa. Kahit nanunukso, ang talento ni Mateo sa alchemy ay talagang nagpaantig sa kanila. Kaya lang, ang ilang pangunahing gamot na kailangan ng Supreme Jade Void Peel ay pawang napakahirap makuha gamit ang mga kayamanan. Mukhang walang kumpletong saklaw ang ating Heavenly Eagle Imperial City, di ba? Biglang sabi ni Coldfeather. Hindi kayang magluto ng pagkain ng walang kanin ang isang matalinong may bahay. Kahit na may kakayahan si Mateo na magpino ng mga tableta, nang walang mga gamot na may espiritu, wala pa rin siyang paraan. Ngumiti si Mateo at sinabing, kalmayan niyo ang sarili niyo tungkol dito. Sa biyaheng ito, nakakolekta ang Crosswell na ito ng ilang mahahalagang gamot sa espiritu. Hindi na kailangang baliwalain ang ibang bagay, ang pagtulong sa inyong dalawa na makaabot sa tagumpay ay hindi naman malaking problema. Nang marinig ng 2 taong Coldfeather ang sinabi nila, labis silang natuwa. Sabi ni Coldfeather, Mateo, kung makakalusot ang matandang ito sa Celestial Deity Realm, maituturing na ibinente sa iyo ang matandang buhay na ito. Umiti ng mapait si Rendin at sinabing, Lolo, ang buhay ko ay iniligtas niya sa simula pa lang. Ang biyayang ito ay mahirap mabayaran kahit na may 10,000 pagkamatay. Kasalukuyang nag-uusap ang iilang tao nang lumitaw ang isang patong ng alon sa espasyo. Dahan-dahang lumabas ang 2 figure. Sila ay sina City Lord Rodel at Enchong. Nagbibigay pugay sa Panginoon ng lungsod. Nagbibigay pugay sa dakilang elder. Nagmamadaling lumapit sina Coldfeather at ang iba pa upang magbigay pugay. Medyo pangit ang ekspresyon ni Rodel nang seryosong sinabi niya, umupo kayong lahat. May sasabihin sa inyong lahat ang Panginoon ng lungsod. Nang makita ang hitsura ni Rodel, hindi sinasadyang kumabog ang puso ni Coldfeather at ng iba pa nilang kasama. Mukhang hindi maganda ang nangyari. Iniabot ni Rodel ang kanyang kamay, habang may nakasabit na maliit na gintong espada sa kanyang palad.
Golden Sword Token. Ito ang Golden Sword Token ng Utmost Peace Imperial City. I-activate nila ang Golden Sword Pact. Malaki ang nagbago sa ekspresyon ni Rendin habang sinasabi niya ito. Tumango si Rodel at sinabing, natanggap lang ng upuang ito ang Golden Sword Token ng Utmost Peace Imperial City. Napagkasunduan nilang ilunsad ang Golden Sword Pact makalipas ang 10 taon. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi sila titigil hanggat hindi sila namamatay. Ang mga mukha ng iilang taong walang pakialam ay agad na naging pangit sa sukdulan. Sila. Masyado na nilang binyo-bully ang iba. Nagngingit-ngit si Cold Feather at sinabing, Utmost Peace Imperial City, sa gitna naming mga low-order Imperial City, ang kanilang lakas ay napakalakas. Kung isasagawa ang Golden Sword Pact, sino ang makakapigil sa kanila? Puno ng kapitan ang sinabi ni Rendin. Bumantong hininga si Rodel at sinabi kay Mateo, Mateo, ang Utmost Peace Imperial City ang siyang humahabol sa iyo sa pagkakataong ito. Bakit hindi? Umalis ka muna sa Heavenly Eagle at iwasan muna ang pagiging sikat. 1693. Pumunta sila para sa Origin Magnetic Divine Mountain. Hindi nagpakita ng anumang pagbabago sa mukha si Mateo, at tila kalmado lamang. Hindi niya maintindihan kung ano ang Golden Sword Pact na ito. Ngunit paulit-ulit silang pinukaw ng Utmost Peace Imperial City. Bukod sa Origin Magnetic Divine Mountain, malamang na wala ng ibang posibilidad. Tumango si Rodel at sinabing, isinaaktibo nila ang Golden Sword Pact at binanggit na gusto nilang ibigay natin ang Origin Magnetic Divine Mountain. Kung hindi dahil sa Origin Magnetic Divine Mountain, hindi rin sana dadaan sa ganito kalaking problema ang Utmost Peace Imperial City. Kahit sa ilalim ng pamumuno ng iisang makalangit na emperador, ang ugnayan sa pagitan ng mga lungsod ng imperyo ay hindi rin masyadong maayos. Magkaiba ang mga lungsod imperial sa mga kabiserang lungsod. Dahil sa geographical na ugnayan, ang mga lungsod imperial ay lubhang magkakalayo. Imposible rin para sa kabisera ng imperial na makontrol ang bawat lungsod imperial. Kaya naman, ang isang imperial na lungsod sa antas na ito ay talagang medyo malaya. Sa makatuwid, madalas na may ilang alitan sa pagitan ng mga lungsod ng imperyo, at normal din ito. Kahit na mayroong wastong dahilan, walang insidente ng pagsira ng isang lungsod ng imperyo sa isa pa sa isang normal na sitwasyon. Ang isang lungsod ng imperyo ay katumbas ng isang basalyong estado ng mortal na mundo. At ang isang imperial na lungsod na gagawa ng hakbang laban sa isa pang imperial na lungsod ay kailangang mag-issue ng Golden Sword Token sa kabilang panig. Ang Golden Sword Pact na na-activate ng Utmost Peace Imperial City ang unang paraan ng Golden Sword Token. Ito ay itinuturing na medyo banayad. Ito ang direktang pagtatalo sa pagitan ng mga matataas na opisyal ng magkabilang panig. Ang matatalo ay kailangang ibigay ang bagay na hinihingi ng kabilang panig gamit ang dalawang kamay. At ang pangalawang paraan ay ang direktang pagbasag ng gininto ang espadang ito. Pagkatapos ay naging isang sitwasyon na hindi mapagkakasundo hanggang kamatayan para sa magkabilang panig. Ang dalawang lungsod ng imperyo ay masasadlak sa digmaan. Nakakuha si Mateo ng isang malinaw na item ng Golden Sword Pact na ito at tinanong si Rodel, Panginoon ng lungsod, ang Panginoon ng lungsod ng Utmost Peace Imperial City, hindi ko alam kung ikaw ang katapat niya. Ikaw ba? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Rodel, labis na nagulat ang kanyang puso. Maaari kayang ang ibig sabihin ng mga salita ni Mateo ay ang pagkakaroon ng buhay at kamatayang pakikibaka laban sa Utmost Peace Imperial City. Umiling siya at sinabing, Mateo, alam kong hindi ka pumapayag, pero ang Utmost Peace Imperial City ay makapangyarihan at isa itong lungsod ng imperial na nasa kalagitnaang antas sa ating Southridge 10 cities. Ang ating Heavenly Eagle Imperial City ay walang paraan para makipagkompetensya. Tungkol naman kay Anshan, kahit pareho kami, parehong second layer Heaven Celestial Deities, siya. Isa na siyang peak second layer Heaven Celestial Deity. Hindi ako ang katapat niya. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung gayon. Kung ipapahiram ko sa iyo ang Origin Magnetic Divine Mountain. Nanginig ang buong katawan ni Rodel at medyo nasa sabik niyang sinabi, kung nasa akin ang Origin Magnetic Divine Mountain, mayroon akong kahit 70% na kasiguraduhan na matatalo ko siya. Gayunpaman, agad siyang nalungkot at nagpatuloy, walang saysay. Ang Utmost Peace ay may 4 na dakilang Diyos ng kalangitan.
Kahit na tatlo sa kanila ay mga Diyos ng kalangitan na nasa unang patong, si Enchong lamang ay hindi makakapantay. Iniabot ni Mateo ang kanyang palad, at isang maliit at itim na burol ang lumitaw. Panginoon ng lungsod, hindi naman sa kuripot si Mateo. Pero ang Origin Magnetic Divine Mountain na ito ay lubos pa ring kapaki-pakinabang kay Mateo. Kung hindi, ayos lang kahit ibigay sa iyo. Sa 10 taon na ito, ang Origin Magnetic Divine Mountain ay mapapasailalim sa pamamahala ng Panginoon ng lungsod. Umaasa ako na gagamitin ito ng Panginoon ng lungsod upang magtagumpay sa pagwawagayway ng bandila. Pagkatapos magsalita, itinulak ni Mateo ang palad, at ang Origin Magnetic Divine Mountain ay lumapag sa kamay ni Rodel. Hindi maliit ang pagkagulat ni Rodel. Hindi niya inaasahan na si Mateo ay talagang mapagbigay, na handang ipahiram ang Origin Magnetic Divine Mountain para magamit niya. Bago niya hinintay na makawala sa gulat ang lalaki, kumuha muna si Mateo ng isa pang lubad na kulay maitim na dilaw. Nagtama ang tingin ni Rodel at Enchong at sumigaw, "Immortal Binding Rope." Inihagis ni Mateo ang Immortal Binding Rope kay Enchong at nakangiting sinabi, "Grand Elder, walang silbi ang Immortal Binding Rope na ito sa Crosswell na ito, ibigay mo na sa iyo." Sa oras na ito, ang buong pagkatao ni Enchong ay nasa isang tulala. Hindi niya akalain na balang araw ay magkakaroon siya ng isang mystical na kayamanan ng Diyosa sa langit. Isa itong mystical na kayamanan ng Diyos ng kalangitan. Ibinigay ito sa kanya ni Mateo ng ganito lang. Ito ba talaga? Ibinigay sa akin. Hindi pa rin makapaniwala si Enchong hanggang ngayon. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Peke pa rin ba ito? Pahiram ako ng apdo at hindi rin ako maglalakas loob na makipagbiruan kay Grand Elder." Nang makita ang mga mata ni Mateo, kumbinsido si Enchong na hindi ito nagbibiro. Huminga ng malalim si Enchong at sinabi kay Mateo, "Sige, hindi na ako magiging mapagpanggap. Mateo, kung mayroon kang anumang pangangailangan sa hinaharap, huwag mag-atubiling magtanong sa akin." Ngumiti si Mateo at sinabing, kahit hindi sabihin ng Grand Elder, kailangan pa ring humingi 6 trillion na gramo tulong si Mateo sa inyong dalawa. Nagpalitan ng tingin sina Rodel at Enchong, parehong nakakita ng pagkagulat mula sa mga mata ng kabilang panig. Mukhang matagal nang may plano si Mateo. Sabi ni Mateo, sa loob ng 10 taon na ito, kayong dalawa sana ay makakuha ng mas maraming rank 4 spirit medicines, mas marami mas mabuti. Tungkol naman sa Golden Sword Pack, makakaasa kayong dalawa. Hindi sila magiging mayabang agad. Biglang naramdaman ni Rodel at Enchong na hindi pa sa kanila ang mundong ito. Pumunta sila para hikayatin si Mateo na umalis, pero iba na ngayon. Isang salita lang ang sinabi ni Mateo para sa kanila, lumaban. Maaari kayang isang unang patong na banal na Panginoon sa langit ang nagdidikta sa tunggalian na ito sa pagitan ng mga kaharian ng mga Diyos na celestial. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ng dalawang tao na hindi ito kapanipaniwala. Medyo nag-aalala si Atticus habang sinasabi niya, "Mateo, 10 taon na lang ang natitira. May tiwala ka ba na mapino ang Supreme Jade Void Pill sa loob ng 10 taon? Ano? Supreme Jade Void Pill." Kahit na sila ay mga makapangyarihang Diyos ng mga celestial deity, ang mga reaksyon ni Rodel at Enchong ay hindi naiiba kina Cold Feather at iba pa dati. Masyadong malayo sa kanila ang Supreme Jade Void Pill, sa terminong ito. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na nilang dalawa kung saan nakasalalay ang kumpiyansa ni Mateo. Sabi ni Mateo, "Hindi ko rin alam, pero ibibigay ko ang lahat." Sa kabuuan, hindi solusyon ang pagtakbo. Sa pag-activate ng Golden Sword Token sa pagkakataong ito, malinaw na paparating na sila para sa atin. Kahit na umalis talaga ako, malamang hindi rin nila hahayaang umalis ng ganoon kadali ang Heavenly Eagle Imperial City. Pagkatapos sabihin ito, nanlamig ang ekspresyon ni Mateo at sinabing, dahil nang ahas silang iunat ang kanilang mga kamay, kailangan nilang maging handa na makagat. Natural lang na ayaw umalis ni Mateo. Sa kasalukuyan, halos 400 taon na ang lumipas. Mayroon pang humigit kumulang 100 taon para sa 500 taong kasunduan. Sa pag-alis niya sa oras na ito, kung hindi niya mamimiss si Megan at silang lahat, maraming pagliko at pagliko na naman ang mangyayari. Matagal nang may desisyon si Mateo sa kanyang puso. Dahil hindi niya ito maiwasan, lumaban na lang siya.
Gusto niyang umasa sa sarili niyang kapangyarihan at hayaang maging makapangyarihan ang buong Heavenly Eagle Imperial City. Sa Utmost Peace Imperial City, ang tingin ni Anshan ay dumaan sa grupo ng mga powerhouse sa ibaba at malamig na sinabi, sa pagkakataong ito, kailangan nating makuha ang Origin Magnetic Divine Mountain. Kung ang mga tao ng Heavenly Eagle Imperial City ay hindi tinatabla ng katwiran, pumatay kayo ng walang awa. Sabi ni Yilan Wen, ang batang ito na nagngangalang Mateo ay paulit-ulit na nakaligtas sa ilang kalamidad. Sa pagkakataong ito, hindi na natin siya maaaring hayaang makatakas. Sabi ni Anshan, relax ka lang, ang upuang ito ay naglatag na ng isang lambat na pantikip, naghihintay lang sa kanyang pagtakas. Si Rodel na duwag na iyon, pagkatapos matanggap ang Golden Sword Token, tiyak na hahayaan niyang makatakas si Mateo. Nagtaas ng thumbs up si Yilan Wen at pinuri, talagang isinasaalang-alang ng City Lord ang lahat ng posibleng posibilidad. Ang punk na ito na nagngangalang Mateo ay talagang sawang-sawa na sa buhay, para manggahas na pukawin ng isang leon sa kanyang lungga. Hindi lamang niya pinatay si Rodney, inagaw pa niya ang Origin Magnetic Divine Mountain at Immortal Binding Rope. Kung hindi siya mamamatay, mahihirapan para sa matandang ito na alisin ang puot sa puso ko. Ngumiti si Anshan at sinabing, relax ka lang, siguradong patay na siya sa pagkakataong ito. At saka, kailangan mong maghanda ng mabuti si Fanyang. Sa pagkakataong ito, hayaan mong siya mismo ang maghayganti kay Rodney. 1694. Hindi kailanman pinangarap ni Anshan na ang Heavenly Eagle Imperial City, na mayroon lamang dalawang celestial deity powerhouses, ay talagang nangahas na makipaglaban sa kanya. Matapos ang mapait na pagbabantay sa loob ng 10 taon, walang naibunga ang bawat mahalagang ruta ng komunikasyon ng Heavenly Eagle, na siyang dahilan kung bakit labis na nalungkot si Anshan. Kailangang malaman ng isa, malaki ang ibinayad niyang halaga para lang maisara ang Heavenly Eagle Imperial City. Tutal, siya, isang makapangyarihang tao mula sa Utmost Peace Imperial City, ay walang paraan para lubusang masakop ang Heavenly Eagle Imperial City. Ngunit ang huling resulta ay walang kabuluhang pag-aaksaya ng 10 taon. Panginoon ng lungsod, papalapit ng papalapit ang araw ng kasunduan sa ginintoang espada. Ayaw talagang makipaglaban sa atin ng lalaking iyon hanggang sa dulo, di ba? Medyo nag-aalalang tanong ni Yilan Wen. Pakiramdam ni Anshan ay parang tumutulo ang dugo sa kanyang puso. Nang marinig iyon, sinabi niya sa malamig na boses, dahil si Rodel mismo ay gustong maghangad ng kamatayan, matutupad ng upuang ito ang kanyang mga kahilingan. Sa pagkakataong ito, bubuwagin natin ang Heavenly Eagle Imperial City habang ginagawa natin ito, at gagawin itong ating puppet. Tumango si Yilan Wen at sinabing, sila ang naghahangad ng kamatayan, kung gayon hindi tayo masisisi. Sa pagitan ng mga lungsod ng imperyo, kung hindi lang iyon ang huling paraan, hindi nila lilipulin ang kabilang panig. Pumatay ng 1,000 sa mga kalaban, at mawala ng 800 sa sarili mong mga kalaban. Bagamat malakas ang lakas ni Anshan, kung talagang gusto niyang patayin si Rodel, magbabayad din siya ng napakalaking halaga. Matagal nang nalipol ang mga tunay na mahihina. Ngayon, ang mga taong nakaligtas ay malinaw na hindi naman lahat mahihina. Medyo mahina lang ang Heavenly Eagle Imperial City. At si Rodel ang karayom na nagpapatatag ng dagat ng Heavenly Eagle Imperial City. Ngunit medyo naiiba ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa si Anshan. Hanggat pinino ng upuang ito ang Origin Magnetic Divine Mountain, makakalusot ako para maging isang ikatlong patong na langit na celestial deity. Sa oras na iyon, ang ating Utmost Peace Imperial City ay sapat na para mapasama sa nangungunang 3 sa Southridge 10 cities. Kaya naman, kahit na may panganib na magkaroon ng malubhang pinsala, kailangan din nating makuha ang Origin Magnetic Divine Mountain sa pagkakataong ito. Sabi ni Anshan sa isang seryosong boses. Sa araw na ito, ang ulap at hangin sa ibabaw ng Heavenly Eagle Imperial City ay biglang nagbago ng pabago-bago. Mahigit 100 malalakas na puwersa ang humakbang sa ere. Nakakagulat ang kaguluhang nilikha. Ang mga mukha ng mga makapangyarihang tao sa lungsod ay lubhang nagbago. Alam nilang dumating na ang sandali ng buhay at kamatayan ng Heavenly Eagle Imperial City. Pagkatanggap ng Golden Sword Token, kailangan itong ipahayag sa buong lungsod.
Matagal nang alam ng lahat sa Heavenly Eagle Imperial City na i-activate na ng Utmost Peace Imperial City ang Golden Sword Pact. Ang mga makapangyarihang tao ng Heavenly Eagle Imperial City ay tumangala sa langit. Ang makapangyarihang hanay na iyon ay halos nagpawala ng kanilang pag-asa. 4 na dakilang kapangyarihan ng Celestial Deity. Ito ay darating na sa wakas. Iniisip ko kung malalampasan ba ng Heavenly Eagle ang krisis sa pagkakataong ito. Labanan na 2 laban 4, ito. Wala na talaga akong makitang pag-asa. Hay nako. Napakabilis ng kilos ng unti-unting kapayapaan ng Imperial City. Kung bibigyan mo lang ng mas maraming oras si Head Elder Mateo, baka hindi ganito ang sitwasyon ngayon. Sa loob ng 10 taon na ito, lahat ng tao sa Heavenly Eagle Imperial City ay nakaramdam ng panganib. Pero ito rin ang 10 taon ng pinakamapagkakaisa ng Heavenly Eagle Imperial City. Isinuko ng iba't ibang malalaking pamilya ang panloob na alitan, at mas nagsikap sa paglilinang. Sa ilalim ng paggamit ng mga medicinal pills ni Mateo, ang Heavenly Eagle Imperial City ay nagluwal ng isang malaking pangkat ng mga powerhouse. Sa kasalukuyan, sa lungsod, ang mga Divine Lord na nasa ika-9 na patong ng langit ay kasing dami ng 3 tao. Maliban na lang, ang mga 9th-layered Heaven Divine Lords ay walang silbi sa mga labanan sa antas ng Celestial Deity. Sa harap ng mga powerhouse ng Celestial Deity, kalimutan na ang mga 9th-layered Heaven Divine Lords, kahit ang mga half-step Celestial Deities ay parang mga langgam. Rodel, lumabas ka rito para maupo. Isang malakas na boses ang agad na umalangaw-ngaw sa buong lungsod. Sigaw ni Anshan, ang kaguluhan ay lubhang nakakagulat. Sadya niyang ipinapakita ang kanyang lakas, pinahanga ang mga makapangyarihang tao sa lungsod. Sa oras na ito, 2 figure ang dumating sa ere. Sila ay sina Rodel at Enchong. Tumingin si Rodel kay Anshan at malamig na sinabi, Anshan, hindi pa marating ang oras. Hindi pa dumarating si Lord Inspector. Sa pagmamalaki mo ng iyong husay ng ganito, talagang inaapi mo ba ang aking Heavenly Eagle Imperial City na walang kasama? Tumawa ng malakas si Anshan nang marinig iyon at sinabing, Rodel, na ibigay na ang Golden Sword Token. Natural lang na naghihiganti tayo kung mayroon mang hinanakit, at naghihiganti kung may sama ng loob. Hindi pa dumarating si Lord Inspector, kaya ayusin na natin ang mga naunang issue. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Rodel at malamig na nagsalita, anong gulo ang gusto mong idulot ulit? Sa oras na ito, isang figure sa panig ni Utmost Peace ang lumabas mula sa hanay at sinabi sa galit na boses, ako ito. Ang alitan sa pagpatay sa aking Panginoon ay hindi mapagkakasunduan. Noong huling pagkakataon, ang City Lord ay nasa isang pribadong lugar. Ganoon mo ito kalakas na napigilan. Sa pagkakataong ito, kailangan kong maghiganti para kay Master. Bilasan mo at hayaan mong lumabas ang lalaking Randy na iyon para mamatay. Ang taong ito ay walang iba kundi ang disipulo ni Rodney na si Fanyang. Ang makapangyarihang Diyos ng kalangitan na si Yilan Wen ang Panginoon ni Rodney, habang si Rodney naman ang Panginoon ng Fanyang na ito. Napag-usapan na, sina Yilan Wen at Cold Feather ay itinuturing na mga tao ng iisang henerasyon. Malinaw na limitado ang talento ng Fanyang na ito. Hanggang ngayon, isa lamang siyang ika-8 patong na Divine Lord sa langit na mas masahol pa kay Rendin. Kung hindi dahil sa alam niyang nawala na ang diwa ni Rendin, kahit papahiramin niya ng kaunting antok si Fanyang, hindi rin siya maglalakas loob na hamanin si Rendin. Gayunpaman, matapos gumaling si Rendin, bihira na siyang magpakita ng mukha. Kaya naman, hindi alam ng Utmost Peace Imperial City na matagal nang nakataas ang antas ni Rendin. Ang salubing ito ay masyadong nakasisilaw. Sa oras na ito, sa paningin ng lahat, ang Fanyang na ito ay parang isang tumatalo na payaso. Malinaw na isang taong nang-aapi sa mabait at natatakot sa masasama, ngunit gusto pa ring magpakita ng kasab-ika na maghiganti para sa kanyang Panginoon. Sinong nanloloko? Dapat malaman ng isa, noon, nang maghiganti si Rendin, mag-isa siyang pumunta sa Utmost Peace Imperial City. Hindi ito alam ni Rodel noon pa man. Nang malaman niya ito, agad siyang nagmadaling pumunta sa Utmost Peace Imperial City, saka lamang niya nailigtas ang malubhang na sugatan na si Rodel na naghihingalo. Pero itong Fanyang na ito. Si Yilan Wen pala ang nag-aakay sa kanya papunta rito.
Dahil nandito si Yilan Wen, kaya pa rin kayang may ginawa sa kanya ang Heavenly Eagle Imperial City. Paulit-ulit na pagdadaldaw tungkol sa paghihiganti, para talagang masyadong peke. Sa totoo lang, nakakapangapi na nasugatan siya. Malapit nang magsimula ang malaking labanan, ang paglabas ng isang tumatalon na payaso ay nagpakalma ng kaunti sa mga makapangyarihang tao sa panig ng Heavenly Eagle. May balak sanang guluhin si Rodel si Anshan. Agad na kumunot ang kanyang noo at sinabing, "Fan Yang, nanggigipit ka gamit ang mga hindi makatwirang kahilingan." Noong nakaraan, si Rendin ay nabugbog na at nasugatan mo na ng husto. Ano pa ang gusto mo? Ngumisi si Fan Yang at sinabing, "Rendin, maraming beses nang gustong sakta ng lalaking ito si Master. Ngayon, sa wakas ay nagtagumpay na siya. Humph, hindi ko siya pinatay, hindi ako karapat-dapat bilang isang lalaki." Sumanghal ng malamig si Rodel, ipinagpag ang kanyang mga manggas ng may pagmamalaki, at sinabing, si Rendin ay kasalukuyang nasa isang nag-iisang tahanan at hindi siya komportableng tanggapin ang hamon. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Anshan ng may malawak na ngiti, "Rodel, noon, hinanap ni Rendin si Rodney para maghiganti, hindi ito napigilan ng upuang ito. Ano na naman ang problema mo ngayon?" Magkapareho ang henerasyon ni Fan Yang at Rendin at masasabing may hindi mapagkakasundong alitan. Ganitong klase ng alitan, paano tayo makikialam? Kung hindi mo siya hahayaang lumabas, kikilos ang upuang ito at sisirain muna ang kanyang manner bago magsalita. Kahit dumating pa si Lord Inspector, wala rin siyang masyadong sasabihin. Gumaan ang loob ni Rodel, ngunit may galit sa mukha niya nang sabihin niya, "Anshan, huwag mong masyadong ipilit ang mga tao." Ngumiti si Anshan at sinabing, "Ang utang sa dugo ay nababayaran ng dugo, paano ito matatawag na pagtulak sa mga tao ng labis?" Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Rodel at sumigaw siya sa lungsod sa ibaba, "Magpadala kayo ng mga tao. Pumunta kayo at imbitahan si Head Elder Rendin dito." "Opo, Panginoon ng lungsod." Tinanggap ng isang diekono ang utos at umalis. Sa totoo lang, si Rendin ay talagang nasa isang nag-iisang lugar. Kahit si Rodel ay hindi rin alam ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Magulong-gulo rin ang kanyang kasalukuyang mood. Nasa biglaang pangyayari rin ang tagumpay o pagkabigo. Kung hindi nakalusot si Rendin sa Celestial Deity Realm, ang Heavenly Eagle Imperial City ang talagang mapapahamak sa pagkakataong ito. 1695. Imbitahan dito. Hahaha. Sa tingin ko, dapat lang yan. Tumawa ng malakas si Fan Yang habang sinasabi ito ng may pangungutya. Isang malakas na tawanan ang umalangaw-ngaw sa tabi ni Utmost Peace. Alam nilang lahat iyon dahil ginamit ni Rendin ang Crazed Sword Evanescent. Nawalan siya ng masyadong asensya at hindi na magtatagal sa mundo. Ngayon, malamang nasa halos patay na siyang estado. Ganitong klaseng basura, kailangan pa bang imbitahan siya? Mas lalong natuwa si Fan Yang. Ang pakiramdam ng pagtapak sa mukha ni Rendin ay talagang nakakamangha. Hindi masasabing malapit sila ni Rodney noon. Sa personalidad ni Rodney, paano niya magagawang lunokan ang sarili niyang disipulo sa kabisera ng walang itinatago? Gayunpaman, ang potensyal ni Fan Yang na maging kulang ay isang katotohanan. Palagi rin siyang pinaparusahan dahil dito. Bilang isang tao sa parehong henerasyon, si Rendin ay iginagalang bilang punong elder ng Heavenly Eagle Imperial City, ngunit isa lamang siyang maliit na elder. Masyadong malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Kaya naman, ang paghihiganti para sa kanyang Panginoon ay isa lamang panakip. Gusto niyang hiramin ito upang mailabas ang sama ng loob at hinanakit sa kanyang puso. Naunawaan ni Fan Yang na ang pagpapakilo sa kanya ay para lamang makahanap ng dahilan na hindi matatanggihan ng Heavenly Eagle Imperial City. Pero ano kaya? Dahil matagal niya itong napigilan, kinailangan niya itong bitawan. Kaya naman, si Fan Yang ay parang isang payaso na tumatalon, nagsasalita ng kalokohan doon, ang kanyang mga salita ay labis na nanlalait kay Rendin. "Hoy, Rendin, itong duwag na pagong, bakit hindi ka pa lumalabas?" Ang sabi ko, hindi naman siguro siya sinasadyang protektahan ng Heavenly Eagle Imperial City mo, di ba? Dahil malapit na siyang mamatay, bilasan mo at ilabas mo siya para mapaalis na siya niyang na to. Masayang nagsalita si Fan Yang doon sa banda ngunit hindi niya napansin na may bahid ng alon na lumitaw sa kalawakan.
Makapangyarihan sina Anshan at ang iba pa at matagal nang may napansing mali, at bahagyang nagbago ang mga mukha nang hindi sinasadya. Sa oras na ito, isang figure ang dahan-daang lumabas. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Anshan at ng iba pa. Biglang tumigil ang mayabang na boses ni Fanyang, parang pato na pinipiga ang lalamunan, at naglalabas ng kakaibang sigaw. Zizizing. Ay ikaw. Imposible. Ako. Malamang nanlalabo na ang paningin ko. Natakot si Fanyang sa eksena sa harap niya hanggang sa namula ang buong mukha niya. Mariin niyang kinurot ang kanyang mga mata, at natuklasang nakatayo pa rin doon ang Rendin, nakakagulat ang kanyang aura. Sa oras na ito, ang mga mata ni Rendin ay malalim, nakakagulat ang aura. Paanong mayroon pa ring anumang pahiwatig na ang kanyang asensya ay nasa kakulangan, isang anyo na hindi na siya tatagal sa mundong ito. Siyempre, malayong-malayo rito ang ikinagulat nila. Kahit hindi sinasadyang pinakawalan ni Rendin ang pressure sa kanyang realm, ang aura na bahagyang lumalabas sa kanyang katawan ay alam ng Diyos kung ilang beses na mas malakas kaysa sa mga tao sa Divine Lord Realm. Kahit ang isang hanggal ay masasabing si Rendin ay kasalukuyang isang tunay na asul na celestial deity powerhouse. Sa panig ng Utmost Peace Imperial City, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig. Kinamot nila ang kanilang mga anit hanggang sa sumakit at hindi rin nila maintindihan kung bakit ang isang naghihingalong lalaki ay biglang naging isang makapangyarihang Diyos ng mga langit. Noon, nakita mismo ni Yilan Wen ang tungkol sa pagpalo ni Fanyang kay Rendin gamit ang isang palad. Gaano nakatagal ang lumipas, hindi lang nakabangon si Rendin mula sa mga patay, nalagpasan pa niya ang napakalaking kadena at naging isang makapangyarihang Diyos ng mga langit. Baka sa mga mukha ni Yilan Wen at Rodel ang matinding tuwa nang makita nilang matagumpay ang tagumpay ni Rendin. Talagang ginawang mahiwaga ng batang ito, Mateo, ang isang bulok na bagay. Hindi rin masisisi kung bakit hindi man lang bumuka ang bibig ni Anshan, ayaw maniwala. Kahit sila mismo ay apektado, kaya paanong hindi rin naramdaman ng iba na nananaginip sila. Panginoon ng lungsod, narinig ko na. May gustong maghanap sa akin para maghayganti. Malamig na sabi ni Rendin. Sa isang pangungusap, namutla ang mukha ni Fanyang sa isang malakas na hiyawan. Maghayganti. Paghahanap ng isang Diyos na celestial para maghayganti. Nasunog ang ulo ko, no? Nais ni Fanyang na makahanap ng buta sa lupa na mapaghuhukayan sa oras na ito. Sa wakas ay napagtanto niya na isa lamang siyang payaso na nagtatalon-talon ngayon. Gusto ba niyang paalisin si Rendin? Parang ganoon na nga ang pagpapaalis sa kanya ni Rendin. Ngumiti ng malapad si Rodel at sinabing siniko ang kanyang bibig, ayan, siya pala ang taong iyon, ang disipulo ni Rodney. Sabi niya ay may puot siyang patayin ang kanyang Panginoon kasama mo at hindi niya maaaring mabuhay sa ilalim ng iisang langit kasama mo. Sinabi pa niya na hayaang maging saksi ang lahat, gusto niyang tulungan ang kanyang Panginoon, si Rodney, na maghayganti. Bakit hindi mo ipagkaloob ang kanyang pagiging banal? Hahaha. Sa wakas ay hindi na napigilan ng mga makapangyarihang tao sa lungsod ang kanilang sarili, at lahat ay naglabas ng malalakas na tawa. Ang eksenang ito ay sadyang nakakatawa hanggang sa sukdulan. Nakakainis talaga. Gusto talagang makahanap ng isang Divine Lord Realm ng isang Celestial Deity Powerhouse para makaganti. Sinipal ng asno ang ulo niya, di ba? Tingnan mo ang mayabang niyang itsura ngayon, malamang alam lang niya kung paano apihin ang matanda, mahina, may sakit, at may kapansanan, di ba? Talaga bang elder ng Utmost Peace Imperial City ang lalaking ito? Isa itong payaso. Hahaha. Naghiyawan ang buong lungsod. Ang tanawing ito ay talagang kahanga-hanga hanggang sa sukdulan. Wala talagang mailagay na kahit ano sa mukha ni Fanyang. Panginoon ng lungsod, ako. Mapait na tumingin si Fanyang, habang nakatingin kay Anshan ng may pag-aalala. Ang ekspresyon ni Anshan sa oras na ito ay hindi gaanong mas maganda kaysa kay Fanyang. Nawawalan na ng bait si Fanyang, hindi kaya't hindi naman siya nawawalan ng bait. Umalis ka sa isang tabi. Nakakahiya. Sabi ni Anshan sa seryosong boses. Pakiramdam ni Fanyang ay para siyang nabigyan ng amnestia kaya dali-daling umatras sa likuran ng grupo. Pero sa oras na ito, paano kaya magiging handa si Rodel na sumuko? Huwag kayong umalis.
Kanina lang, kayong lahat ang nagsisigawan at nagtatalo, tinatawagan si Randy na lumabas, sinasabing hanapin siya para maghiganti. Ngayon na tinawag ko na siya, bakit hindi nyo na lang tanggapin? Fanyang, nasaan ang inyong paggalang sa magulang? Walang humpay na nagpatuloy si Rodel. Ngayon, ibinabaling nito ang sibat sa sarili, kahit si Anshan ay hindi rin alam kung paano ito iiwasan ng ilang sandali. Nagngalit si Anshan sa puot at mahinang sinabi, sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyayari? Hindi pa rin bumabalik sa dati ang katinoan ni Yilanwen hanggang ngayon. Nang marinig niya ang pagtatanong ni Anshan sa mga tao, sumagot siya, ito. Maaaring dahil kamakailan lamang ay nakakuha ang Heavenly Eagle Imperial City ng likas na kayamanan ng langit at lupa, ang punk na ito ay nanalo ng malaki dahil sa isang aksidente. Isa pang makapangyarihang Diyos ng mga Celestial, si Pongji, ay nagsabi rin, siguro nga. Ang kaharian ng mga Diyos ng mga Celestial ay hindi kasing karaniwan ng mga repolyo, na kayang makalusot kapag gusto ng isang tao. Swerte lang si Rendin. Isang unang patong na Diyos ng mga Celestial na nasa langit na nakalusot, walang dapat ikatakot. Bahagyang tumanggo si Anshan. Pakiramdam din niya ay ito ang pinakamalamang na senaryo. Kaya naman, sumangot siya ng malamig at sinabing, Rodel, gusto mo pa rin ba ng mukha o hindi? Pinipilit mo ba ang isang powerhouse ng Divine Lord Realm na maghiganti sa isang powerhouse ng Celestial Deity Realm? Dahil nakalusot na si Rodel, isa na siyang henerasyon natin. Paano siya makakasali muli sa mga usapin ng mga Divine Lord? Nang lumabas ang mga salitang ito, biglang nagkagulo ang mga manunood. Walang kapantay ang ganitong antas ng kawalang hiyaan. Malinaw na kayong lahat ang sumobra sa paninira. Ngayon, naglaro pa kayo ng sisihan, sinasabing walang hiya ang Heavenly Eagle Imperial City. Pinagsalikop ni Rodel ang kanyang mga kamay at sinabi ng may paghanga, Anshan, maibibigay ito sa iyo ng Liger na ito ngayon. Mas makapal pa ang mukha mo kaysa sa mga pader ng lungsod ng aking Heavenly Eagle Imperial City. Kahit na ilabas ng Liger na ito ang 100% ng aking kapangyarihan, malamang ay hindi rin ito kayang lagpasan ang balat ng iyong mukha. Nandilim ang mukha ni Anshan at muntik nang magliyab ang apoy ng isa na namang nakakatakot na aura ang bumaba mula sa langit. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan. Ang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay nagpabago ng malaki sa mga mukha ng mga powerhouse ng Heavenly Eagle. Ang aura na ito ay mas malakas kaysa sa dalawang dakilang Panginoon ng lungsod. Sabay na nagbago ang mukha ni Rodel at Anshan, at magalang na sinabi sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit, nagbibigay pugay kay Lord Inspector. Bahagyang tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaasul na kulay at malamig na sinabi, hindi pa na-activate ng Southridge 10 Cities ang Golden Sword Token sa loob ng ilang libong taon. Para saan pa ito ngayon? 1696. Sa pag-uulat kay Lord Inspector, pinatay ng Heavenly Eagle Imperial City ang Head Elder ng aking Utmost Peace sa loob ng isang mastiko na kaharian gamit ang labis na walang kahihiyang paraan, inagaw ang Origin Magnetic Divine Mountain. Si Head Elder Rodney ang pinaka-maaasahan na makalusot sa Celestial Deity Realm sa ating Utmost Peace Imperial City. Sa pagkakataong ito, ang ating Utmost Peace ay dumanas ng matinding pagkalugi. Kaya naman, dahil sa galit, na-activate ng mababang opisyal na ito ang Golden Sword Token. Lord Inspector, si Anshan ay gumagawa ng mga paninirang puri. Maraming beses nang nagplano si Rodney na saktan ng mga martial artist ng aking Heavenly Eagle sa mistiko na kaharian at higit pa sa nararapat na mamatay. Pagkarating nila, sina Anshan at Rodel ay naglabanan ng mga salita. Naniniwala ang bawat panig na tama sila, at may kanya-kanyang merito ang bawat panig. Ngunit ang ganitong uri ng bagay ay malinaw na hindi kayang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng totoo at peke. Nang marinig ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaasul na kulay ang ilang salitang ito, bahagyang napataas ang kanyang kilay, halatang medyo nagulat. Tama na. Nang makita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaasul na kulay ang 2 taong nag-aaway ng walang tigil, hindi niya napigil ang sumigaw sa mahinang boses. Totoo nga, hindi na nang ahas magsalita ang 2 tao.
Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaasol na kulay, hindi ko inaasahan na ang Southridge 10 Cities, ang ganitong uri ng liblib na lugar, ay kayang magbunga ng kayamanan tulad ng Origin Magnetic Divine Mountain. Hindi nakakapagtaka na hindi kayo nag-aksaya ng oras para buhayin ang Golden Sword Pack para dito. Dahil naibigay na ang Golden Sword Token, sundin ang mga patakaran. Ang mananalo ay makakakuha ng Origin Magnetic Divine Mountain. Malinaw na nakita ito ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaasol na kulay. Ang ganitong uri ng debate, na pinagtatalunan ng 10,000 taon at mahirap ding matukoy kung sino ang mananalo. Ang pinakabuod ng problema ay ang Origin Magnetic Divine Mountain. Ang layunin ni Anshan sa pagpapagana ng Golden Sword Pack ay malinaw na para rin sa Origin Magnetic Divine Mountain. Walang saysay ang labanan gamit ang laway. Ang tanging kailangan lang ay ipakita ang tunay na kakayahan ng isang tao. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Anshan, Lord Inspector, hindi lang namin na-activate ang Golden Sword Pack para sa Origin Magnetic Divine Mountain. Para rin ito sa isang tao. Bahagyang nagulat ang inspector nang sabihin niya, "Oh, sino yan?" Sabi ni Anshan, siya ay tinatawag na Mateo, ang pangunahing salarin na pumatay kay Head Elder Rodney. Kung mananalo tayo sa Golden Sword Pack sa pagkakataong ito, gusto pa rin nating ibigay sa atin ng Heavenly Eagle ang batang ito. Tumango ang inspector nang marinig iyon at sinabing, kung mananalo ka, natural lang na ikaw ang may huling desisyon. Sa paningin ng inspector, tanging ang mga powerhouse ng Celestial Deity Realm lamang ang maaaring makapasok sa kanyang mahiwagang paningin. Hindi siya papansinin ang buhay at kamatayan ng isang Divine Lord. Kapag nawala na ang Origin Magnetic Divine Mountain, may pakialam pa ba ang Heavenly Eagle sa isang tao? Ngunit nagbago ang ekspresyon ni Rodel at sinabi niya, Anshan, walang hiya ka. Ngumisi si Anshan at sinabing, nasaan si Mateo? Sa harap ni Lord Inspector, hindi mo naman siguro gugustuhing itago siya, di ba? O baka naman takot na ang batang yun hanggang sa hindi na siya maglakas loob na lumabas. Oo nga, napakapangit mo, tinatakot mo ng husto ang matandang ito hanggang sa hindi na ako maglakas loob na lumabas. Sa sandaling iyon, isang matamlay na boses ang biglang narinig. Lumipad sa ere ang figure ni Mateo at dumating. Puchi! Agad na pumukaw ng tawa si Mateo sa mga sinabi niya. Napakaliit ni Anshan at ang kanyang itsura ay napakapangit. Medyo nakakatakot nga. Labis na nagalit si Anshan nang marinig niya ito at sinabing, Brat, hinahanap mo ang kamatayan. Malamig pa rin ang ekspresyon ni Mateo habang sinasabi, hindi pa nagsisimula ang Golden Sword Pact at gusto mo nang magpakita ng autoridad. May respeto ka ba kay Lord Inspector? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Anshan at hindi na nga siya naglakas loob na gumalaw pa. Yumuko si Mateo sa inspector at nagbigay ng saludo habang sinasabing, si Mateo ng Agila ng Langit, ay nagbibigay ng paggalang kay Lord Inspector. Sandaling sumili ang isang bahid ng pagkagulat sa mga mata ng inspector. Labis niyang natuklasan na sa kanyang lakas, hindi niya talaga makita ang nasa likod ng binata. Hindi simple ang batang ito. Halos kaagad, nakabuo ng conclusion ang inspector tungkol kay Mateo. Nagtanong ang inspector ng may kaunting pagkalito, ikaw si Mateo. Sabi ni Anshan ikaw ang pumatay sa pinuno ng elder ng Utmost Peace na si Rodney. Sa lohikal na pagsasalita, sa kaharian ni Mateo, imposibleng patayin si Rodney. Sino ang mag-aakala na tumango si Mateo, inamin ito ng walang kahihiyan, at sinabing, Rodney, paulit-ulit akong gustong patayin ng lalaking iyon. Sa huli, kulang ang lakas niya at nasira ko gamit ang Origin Magnetic Divine Mountain. Sa loob ng mga mistiko na kaharian, ang pagpatay ng mga tao at pag-agaw ng kayamanan ay isang pangkaraniwang pangyayari, ano ang problema? Anshan, kung gusto mo ang Origin Magnetic Divine Mountain, sabihin mong bukas at walang pakundangan. Gusto mong maging puti at gusto mo ring magtayo ng isang alaala, ang puso mo ay talagang kasing pangit ng mukha mo. Mula sa pagiging berde, naging dilaw ang mukha ni Anshan. Natuklasan niya na hindi talaga siya ang katapat ni Mateo sa mga pagtatalo. Sa ganitong bilis, siguradong magagalit siya ng husto kay Mateo. Tinitigan ng masama ni Anshan si Mateo at sinabing, hay nako, batang walang dila. Maghintay ka lang matapos ang Golden Sword Pact, titingnan ko kung matatalino ka pa rin ba o hindi.
Walang pakialam na sabi ni Mateo, 2 tao na lang ba ang natitira sa Celestial Deity Realm? Tingnan mo kung gaano ka nagyayabang. Nang banggitin ng mga kapangyarihan ng Celestial Deity Realm, sa wakas ay nakahanap si Anshan ng dahilan para ipagmalaki ang kanyang sarili at natawa ng malakas, ano pa ang dahilan ko para hindi magyabang? Ang malalakas ang naghahari. Ang isang taong parang langgam na tulad mo ay may karapatang tapakan ng upuang ito. Kung may kakayahan ka, gumawa ka ng 2 pang Celestial Deity Realm para sa akin. Hahaha. Tumingin si Mateo kay Anshan na parang isang tanga at biglang iniabot ang kamay at itinuro ang direksyon ng Marshall Tower, at malamig na sinabi, "Pangit, tingnan mong mabuti. Gagawa ako ng isa para sa iyo ngayon din." Nagbago ang ekspresyon ni Anshan, tumingin sa direksyon na itinuro ni Mateo, ngunit walang kahit anong kilos. Hindi mapigil ang magdilim ang kanyang mukha nang sabihin niya, "Hay nako, ang lakas ng loob mo na paglaruan ako." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Pinaglalaroan kita. Tingnan mo ulit." Muling inikat ni Anshan ang kanyang ulo at hindi pa rin niya napansin ang anumang galaw. Halos mawala na siya ng malay. Hindi na makapaghintay pa si Anshan. Sumumpo siya sa sarili niya na kailangan niyang patayin si Mateo. Nagngalit si Anshan sa puot at tumingin kay Mateo habang sinasabi, "Baliw, napakagaling. Napakagaling mo. Pagkatapos ng Golden Sword Pact, malalaman mo kung ano ang tinatawag na buhay na mas masahol pa sa kamatayan." Malapad ang ngiti ni Mateo at tumingin kay Anshan saka sinabing, "Tingnan mo ulit, talagang na-magic mo sila. Hay nako, tapos ka na ba?" Panginoong Inspector, hinihiling ng mababang opisyal na ito na agad na simulan ang kasunduan sa gininto ang espada. Halos mapatalo na si Anshan at sinabi sa Inspector. Ngunit naghintay siya ng matagal at hindi man lang gumalaw ang Inspector. Pagangat ng kanyang ulo at pagtingin, natuklasan ni Anshan na ang Inspector ay may seryosong tingin, at ang direksyon na kanyang tinitingnan ay ang direksyon mismo ng Marshall Tower, na siyang direksyon din na itinuro ni Mateo. Nabahala si Anshan sa loob at agad na lumingon, ang kanyang ekspresyon ay agad na nagbago ng malaki. "Nakita ko lang na ang orihinal na mapayapang Marshall Tower ay talagang nagngangalit ng may matinding bagyo sa oras na ito. Bumuhos ang marahas na espiritual na enerhiya sa direksyong iyon ng walang pakundangan. Ang kaguluhang ito ay malinaw na isang taong nakakapasok sa Celestial Deity Realm. Namahi ka ba talaga? Nakita ko lang ang isang figure na lumipad palabas ng Marshall Tower, nakatayo sa mataas na kalangitan, at mabilis na sumisipsip ng espiritual na enerhiya. Labis na nakakagulat ang kaguluhang iyon. Iyan si Cold Feather. Paano naging posible? Siya. Nakalusot din siya. Kakaiba ang sigaw ni Yilan Wen at hindi makapaniwalang sumigaw. Hindi na bago kay Cold Feather si Yilan Wen. Sila ay mga henyo noong iisang panahon at minsan nang nagtatalo ng palihim ng matagal na panahon. Ang resulta ay ang pagpasok ni Yilan Wen sa Celestial Deity Realm, habang si Cold Feather ay nawala. Kahit bumalik na si Cold Feather ngayon, hindi na siya banta kay Yilan Wen. Paano magiging ganoon kadaling malunasan ang mahigit 100,000 taon ng pag-iimbot? Sa pagdating ni Yilan Wen sa pagkakataong ito, gusto niya sana makita si Cold Feather at medyo pag-alitan pa ito ng kaunti. Pero sino ang mag-aakala na ang hinihintay niya ay ang ganitong uri ng resulta? 1697. Nanliit ang mga mata ni Anshan. Parang sesubog ang ulo niya sa lakas ng tunog. Isa na namang makapangyarihang nilalang sa Celestial Deity Realm. Sa ganitong paraan, hindi at ang mga Celestial Deity powerhouse ng Heavenly Eagle Imperial City ay magiging kapareho ng Utmost Peace Imperial City. Nakatitig si Anshan sa Cold Feather sa itaas ng kalangitan ng Marshall Tower, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Kailan naging mga repolyo ang mga makapangyarihang Diyos ng kalangitan? Sa isang iglap, nagkaroon pa ng 2 pang kapangyarihan ang Heavenly Eagle. Imposible ito. Mahigit 100,000 taon na ang sinayang niya at matagal nang lampas sa kanyang kasagsagan. Paano niya magagawang makalusot para maabot ang Celestial Deity Realm? Kung sabihin nating isa ang nanalo, paano kung 2? Masyado rin itong katawa-tawa, di ba? Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyari? Sa panig ng Utmost Peace Imperial City, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig.
Sobra-sobra ang pagkabigla na dulot sa kanila ng tagumpay ni Cold Feather. Para sa mga makapangyarihang kapangyarihan ng Divine Lord Realm ng Southridge 10 Cities, ang Celestial Deity Realm ay parang isang bangin sa langit, hindi kayang malampasan ito. Ilan ba ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm sa Southridge 10 Cities? Walang nakakaalam. Gayunpaman, ang pinagsama-samang mga kapangyarihang Celestial Deity ng 10 lungsod na ito ay kakaunti lamang, mga 20 hanggang 30 katao. Ang ganitong uri ng breakthrough ratio ay halos nagpawala ng pag-asa sa mga tao. Kaya, huwag mong tingnan kung gaano kagaling ang mga nasa Celestial Deity Realm tulad ni Rendine Cooper. Pagdating sa harap ng pintuan ng Celestial Deity Realm, napakataas na bundok na iyon. Kung iisipin nga, mahirap para sa Southridge 10 Cities na makagawa ng isang taong makakarating sa Celestial Deity Realm sa loob ng 10,000 taon. Pero ngayon, dalawa ang sabay na nakalusot. Walang humpay na kumurap ang tingin ng inspector, at may mga dambuhalang alon din na bumalot sa kanyang puso. Gamit ang kanyang mga mata, natural niyang nakita na si Rendine ay kakalabas lang din kamakailan. Ngayon, may isa na namang nakalusot ang Heavenly Eagle Imperial City. Ano ang nangyayari ngayon? Maaari ba itong talagang nagkataon lang? Makapangyarihan ang punong elder na si Mateo. Makapangyarihan ang punong elder na si Mateo. Makapangyarihan ang punong elder na si Mateo. Nang maramdaman ng mga puwersa ng Inspector at Utmost Peace Imperial City ang matinding pagkabigla, isang mala-tsunami na ingay ang nagmula sa ibaba. Nagkataon lang. Paano naging posible ito? Nang maranasan ang pinakaunang pagkabigla, mabilis na napagtanto ng mga makapangyarihang tao ng Heavenly Eagle Imperial City ang katotohanan. Ang mga tagumpay ni Rendine at Cold Feather ay talagang hindi nagkataon lamang. Ang lahat ng ito ay salamat kay Head Elder Mateo. Kung dati pa ito nangyari, natural lang na maramdaman nila na kalokohan lang ito. Bilang isang 4-star alchemy god na may initial rank, kaya ba niyang idikta ang mga tagumpay ng mga powerhouse ng Celestial Deity Realm? Kalokohan talaga ito. Pero ngayon, wala nang magdududa pa. Sa loob ng 10 taong ito, nakalikha si Mateo ng hindi mabilang na mga himala gamit lamang ang kanyang kapangyarihan. Ang mga napakatandang walang kamatayang nilalang na hindi pa kayang makaligtas noon, ay muling nagkaroon ng panibagong sigla, at muling nakagawa ng mga tagumpay sa ilalim ng rank 4 divine pills ni Mateo. Kaya naman, may dahilan silang maniwala na ang himalang ito ngayon ay ipinagkaloob ni Head Elder Mateo. Hindi ito basta nagkataon lamang. Nanginig ang inspector sa buong katawan, habang nakatingin kay Mateo ng may labis na gulat. Ngayon lang niya nalaman na ang batang ito na isa lamang first player Heaven Divine Lord ay talagang Head Elder ng Heavenly Eagle Imperial City. Anong klaseng konsepto ito? Maaaring sira ang utak ni Rodel, o ang batang ito ay mayroong napakapambihirang aspeto. Malinaw na hindi maaaring masira ang ulo ni Rodel. Kung gayon, ang sagot ay malinaw na. Napakamot lang siya ng ulo at hindi niya maisip kung paano nadidiktahan ni Mateo ang dalawang dakilang celestial deity powerhouse para makalusot. Hindi niya naisip ang mga medicinal pills. Isang first layer Heaven Divine Lord na nagpipino sa Supreme Jade Void Pill. Nagbibiro ka ba? Hahaha. Anshan, ngayon, ang aking agila sa langit ay mayroon ding 4 na kapangyarihan ng celestial deity. Nakikita ko kung bakit ka mayabang. Sabi ni Rodel kasabay ng malakas na tawa. Sa Southridge 10 Cities, ang Heavenly Eagle ang itinuturing na isang nilalang na may pinakamababang lakas. Siya, ang Panginoon ng lungsod na ito, ay palaging nakasuksok ang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti at maayos ang ugali. Ngayon, sa wakas ay maitataas na niya ang kanyang ulo. Dahil sa pagkapanganak ng dalawang dakilang celestial deity powerhouses sa loob lamang ng isang araw, ang lakas ng Heavenly Eagle Imperial City ay kayang umangat sa mga nangungunang ranggo ng sabay-sabay. Ang ekspresyon ng mukha ni Anshan ay sukdulan na pangit. Nagulat siya sa biglaang pagbabagong ito. Nang marinig ang mga sigaw mula sa ibaba, labis din siyang nagulat sa kanyang puso. Maaari kayang ang mga tagumpay ni Rendine at Cold Feather ay dahil kay Mateo. Nakita ko lang siyang sumangot ng malamig. Sabi niya, Rodel, huwag kang maging mayabang. Ang Golden Sword Pact ay isang labanang may bahid ng buhay at kamatayan.
Mababago ba ng dalawang celestial deity realms na kakabreak lang ang sitwasyon ng labanan? Hindi siya pinansin ni Rodel, humarap kay Mateo, at tumawa ng malakas habang sinasabing, Mateo, talagang nagawa mo. Sa laban na ito, ikaw ang nakakuha ng pinakamalaking karangalan. Ngumiti si Mateo at sinabing, nagayos ng paraan para makapasok sa Marshall Tower at naantala ang ilang oras. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat. Naging seryoso ang tingin ni Rodel, at naamoy ang kakaibang bagay mula sa mga sinabi ni Mateo. Bakit kailangang nasa loob ng Marshall Tower ang tagumpay ni Cold Feather? Parang may kwento. Hindi na makatayo si Anshan. Nagngingit-ngit siya, pinatigas ang kanyang anit, at sinabi sa Inspector, Lord Inspector, hinihiling ng mababang opisyal na ito na agad na simulan ang Golden Sword Pact. Bagamat parehong kakapasok lang ni na Cold Feather at Rendin sa Celestial Deity Realm, ang Celestial Deity Realm ay Celestial Deity Realm pa rin. Kung talagang 4-laban-4, napakalaki ng mga variable. Gayunpaman, naging malamig ang ekspresyon ng Inspector at sinabi niya sa isang seryosong boses, tinuturuan mo ba ang sugo na ito kung paano gawin ang mga bagay-bagay? Nagulat si Anshan sa loob-loob at dali-daling sinabi, ito. Hindi nangangahas ang mababang opisyal na ito. Malamig na sumangot ang Inspector at sinabing, mabuti at hindi ka naglakas loob. Kapag nagsimula na ang pag-atake, miyembro na siya ng ating henerasyon. Paano maituturing na parang larong pambata ang Golden Sword Pact, isang malaking kaganapan? Simula na ngayon ang Golden Sword Pact, sinusubukan mo bang pag-usapan ng lahat ang tungkol sa sagong ito? Man! Pinagpawisan ng malamig si Anshan at paulit-ulit na sinabing hindi siya maglakas loob. Malamig na sabi ng Inspector, kung ibabalik ang bagay na ito sa kabisera ng imperyo, sa tingin mo ba ay maaari pa rin akong maging Inspector? O gusto mo bang magpakita ng pagtatangi ang sagong ito sa inyong Outmost Peace Imperial City at patayin ang buong Heavenly Eagle? Parang talo ng pawis ni Anshan at wala na siyang oras para panasan ang pawis habang nagmamadaling sinabi, alam ng mababang opisyal na ito ang pagkakamali ko. Ang mababang opisyal na ito ay sadyang balisa lang at hindi inaasahan na nasaktan nito ang kamahalan. Sana ay hindi ako masisisi ng kamahalan. Malamig na sabi ng Inspector, tumayo ka. Pagkatapos niyang makalusot, agad na magsisimula ang Golden Sword Pact. Paano pa rin naglakas loob na magsalita si Anshin? Umatras lang siya sa isang tabi at hindi man lang naglakas loob na umutot. Unti-unting lumipas ang oras, at unti-unti ring nawala ang espiritual na enerhiya. Pero unti-unting lumakas ang aura ni Cold Feather. Hahaha. Hindi ko inaasahan. Hindi ko talaga inakalang may araw pa pala ang matandang ito kung saan nakalusot ako sa Celestial Deity Realm. Matapos makalusot, si Cold Feather ay nagpakawala ng isang mapangahas na tawa, na umalangaw-ngaw sa buong langit at lupa. Mahigit 400 taon na ang nakalilipas, nakulong pa rin siya sa loob ng Spatial Inheritance, hindi makatakas. Noong panahong iyon, hindi niya kailanman pinangarap na magkakaroon pa rin siya ng araw kung saan makakarating siya sa Celestial Deity Realm sa buhay na ito. Ito ay isang bagay na hindi niya man lang pinangarap na maisip sa nakalipas na 100,000 taon. Pero ngayon, tinulungan talaga siya ni Mateo na maisakatuparan ito. Swoosh! Lumabas si Cold Feather, tumawid sa layong 100,000 talampakan, at direktang nakarating sa tabi ni Mateo. Tunay ngang kamangha-mangha ang Supreme Jade Void Peel. Mateo, ang biyaya na utang sa iyo ng matandang ito ay hindi mababayaran ng buo sa buhay na ito. Sabi ni Cold Feather kay Mateo nang may malaking tawa. Bigla niyang naramdaman ang malakas na presyon sa katawan ng Inspector. Nagbago ang ekspresyon ni Cold Feather at yumuko siya habang sinasabing, ang Cold Feather ng Agila ng Langit ay nagbibigay pugay kay Lord Inspector. Bahagyang tumango ang Inspector at sinabing, man, dahil nakalusot ka na, magsisimula na agad ang Golden Sword Pact. 1698. Sa labas ng Heavenly Eagle Imperial City, 8 dakilang Celestial Deity Powerhouse ang nakatayo sa ere. Hindi pa nagsisimula ang malaking labanan at ang kaguluhan ay kakilakilabot na. Sa di kalayuan, napakaraming Heavenly Eagle Powerhouses ang nakapalibot at nanunood, na bigla sa makapangyarihang hanay na ito. Mga makapangyarihang Diyos na nasa langit, karaniwan ay wala silang makita kahit isa. Ngayon, 8 ang kanilang nakita ng sabay-sabay, pati na rin ang Inspector.
Rodel, humanda kang tiisin ang aking puot. Ngayon, kailangan mong mamatay. Galit na galit ang itsura ni Anshan. Wala na sa kontrol niya ang sitwasyon ngayon. Ang dahilan kung bakit siya nang ahas na buhayin ang Golden Sword Pact ay dahil makapangyarihan ang Celestial Deity Realms ng Utmost Peace Imperial City. Pero ngayon, magkabilang panig ay pantay na ang laban. Ang laban na ito, masyadong malaki ang mga pabago-bago. Gayunpaman, hanggat kaya niyang patayin si Rodel, maaaring matapos ang lahat. Naibigay na ang Golden Sword Token, wala nang ibang paraan si Anshan para makalabas. Mamatay ka o ako ang mamamatay. Malamig na ngumiti si Rodel at sinabing, depende iyan kung mayroon kang ganitong kakayahan o wala. Malamig na sumanghel si Anshan, tuluyang nawala ang aura sa kanyang katawan. Hindi napigilan ang ekspresyon ni Rodel na magbago. Ang lalaking ito, ang kanyang aura ay lumakas muli. Mukhang malapit na siya sa isang ikatlong patong na langit na Celestial Deity. Ang lakas ni Rodel ay medyo malayo pa rin sa pinakamataas na ikalawang patong ng langit na Celestial Deity. Mayroong napakalaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng bawat maliit na kaharian ng Celestial Deity Realm. Maging ang bawat maliit na kaharian ay naipon din sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Ang lakas ni Anshan ay palaging kalahating baitang na mas malakas kaysa kay Rodel. Pero sa pag-alis sa pagkakataong ito, tila mas lumakas muli ang lakas ni Anshan. Kung wala ang Origin Magnetic Divine Mountain, ang labanang ito ay talagang puno ng malungkot na posibilidad. Nang maisip ang Origin Magnetic Divine Mountain, muling nabigla si Rodel sa kanyang puso. Dahil ang Origin Magnetic Divine Mountain ay lubusan ng pinino ni Mateo. Ang Origin Magnetic Divine Mountain ay lubhang mahirap pinuhin. Kung siya iyon, kahit ilang libong taon pa ay maaaring hindi niya ito mapino ng buo. Pero ilang taon na ba ang nakalipas simula nang makuha ni Mateo ang Origin Magnetic Divine Mountain? Ang batang ito ay puno ng mga sekreto sa buong katawan niya. Doon, tumingin si Ilan Weng kay Cold Feather, ang mga mata nito ay puno ng paghamak. Malamig na balahibo, kahit na makalusot ka pa sa Celestial Deity Realm, isa ka pa ring langgam sa paningin ko. Kakapasok mo pa lang sa First Layered Heaven Celestial Deity Realm, samantalang ako ay isa ng Peak First Layered Heaven Celestial Deity. Tumawa ng may pag-aalinlangan si Cold Feather at sinabing, mahigit 100,000 taon na ang lumipas, pero ang yabang mo pa rin. Nandilim ang mukha ni Ilan Wen at sinabi niya sa seryosong boses, naghahangad ng kamatayan. Sa mismong oras na ito, malinaw na sinabi ng inspector, kasunduan sa gininto ang espada, labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan, simulan na. Naging seryoso ang ekspresyon ni Anshan at malamig siyang sumigaw, pumatay. Sa sandaling lumabas ang salitang patayin, sa bibig, ang buong pagkatao ni Anshan ay parang isang bola ng kanyan, sumugod patungo kay Rodel. 4 na pares ng mga kapangyarihan ng Celestial Deity ang agad na naglaban. Masasabing nakakagulat ang kaguluhang iyon. Sa itaas ng kalangitan, isang ulap ng usok ang lumutang sa ibabaw ng larangan ng digmaan, at ang mga aura ay pumapailan lang sa kalangitan. Ang marahas na aftershock na iyon, kahit may bakas na tumagas, maaari pa rin silang durugan nito hanggang maging giniling na karne. Malayo ang mga kapangyarihang iyon ng Divine Lord Realm, ngunit ang kanilang mga mukha ay mapuputi na at walang anumang dugo. Ang labanang ito ay nasa ibang antas kumpara sa kanila. Lalo na sina Anshan at Rodel, ang ingay sa labanan ng dalawang taong ito ay napakatindi, na natabunan ang iba pang 3 pares ng mga makapangyarihang Diyos ng Celestial Deity. Sumulyap ang inspector sa hindi kalayuan na si Mateo at medyo nagtatakang nagtanong, mukhang hindi ka man lang nag-aalala sa kanila. Sa katotohanan, kahit na makagawa ang Heavenly Eagle Imperial City ng 2 pang makapangyarihang Celestial Deity powerhouses ng sabay-sabay, hindi pa rin siya optimistiko tungkol sa Heavenly Eagle. Tutal, ang mga Celestial Deity powerhouse ng Utmost Peace Imperial City ay mayroong napakalaking kalamangan. Ang mga powerhouse na kaka-rating lang sa Celestial Deity Realms at veterano ng Celestial Deity Realms, ang kanilang mga kalakasan ay ibang-iba. Kung walang napakalakas na trump card, ang pagnanais na talunin ang kalaban ay isa lamang pangarap. Pero nang sumulyap ang inspector kay Mateo, natuklasan niyang kalmado at kalmado lang ito, walang kahit anong pag-aalala sa mukha nito. Dahil dito, naging mausisa siya.
Ngumiti si Mateo at sinabing, siguradong patay na ang ilang taong iyon, kaya ano ang dapat ipag-alala? Natigilan ng inspector nang marinig iyon at nagtatakang sinabi, patay na ba talaga? Sabi ni Mateo, kung hindi. Mula ng sandaling iyon ay na-activate ni Anshan ang Golden Sword Token, na pagdesisyonan na ang huling resulta. Ang mga salitang ito ay dominanti. Parang nakakatawa lang ang paglabas nito mula sa bibig ng isang First Layer Heaven Divine Lord Jr. Medyo hindi alam ng inspector kung iiyak ba o tatawa. Umiling siya, medyo dismayado kay Mateo. Dahil hindi niya kayang husgahan ang kabuoang sitwasyon, tila isa lamang siyang mahiwagang nilalang na walang alam sa lawak ng langit at lupa. Gayunpaman, kahit na mapanghamak, interesado pa rin siya sa mga bagay tungkol kay Mateo. Tutal, ang isang First Layered Heaven Divine Lord ay kayang pinuhin ang Supreme Jade Void Pill, ang ganitong uri ng peak rank for medicinal pill. Ito ay talagang nakakamangha. Kailangang malaman ng isa, kahit ang mga henyong alchemist ng kabisera ng imperyo ay hindi kayang pinuhin ang peak level 9 medicinal pills kapag nasa realm na ito. Sa makatuwid, kahit na nangako ang lahat ng may buong katapatan at kataimtiman, ang inspector mismo ay mayroon pa ring ilang pag-aalinlangan. Bahagyang ngumiti ang inspector, Kuho, Jr., baka hindi mo alam kung gaano kalaking pagkakaiba ang pagitan ng Celestial Deity Realms. Kahit na may dalawa pang Celestial Deities ang Heavenly Eagle, kakapasok pa lang nila sa Celestial Deity Realm at malayo na sila sa katapat ng mga veterano na Celestial Deity Realms. Kung tungkol dito, sa tingin ko ay medyo hindi maaasahan ang Heavenly Eagle. Lumingon si Mateo at tumingin sa inspector ng nakangiti habang sinasabi, may gusto ka pa bang sabihin, kamahalin? Bahagyang nagulat ang inspector sa kanyang puso. Kalahating pangungusap pa lang ang sinabi niya at alam na ng batang ito ang kanyang intensyon. Ang tuso naman ng batang ito. Malamig na sinabi ng inspector, kung matatalo ang Heavenly Eagle, mawawala ang buhay mo. Talagang hindi ka pababayaan ng asya na iyon. Ngumiti si Mateo at sinabing, ano ang kailangan ni Lord Inspector? Ang Origin Magnetic Divine Mountain o ang Supreme Jade Void Pill. Bahagyang naging matamlay ang ekspresyon ng inspector, at gulat na tumingin kay Mateo. Bigla niyang natuklasan na minamaliit niya talaga ang batang ito. Ang lalaking ito ay tuso at matalino. Para siyang isang matandang lalaking matalino sa mga pamamaraan ng mundo at hindi talaga katulad ng isang binata. Dahil matatalino silang tao, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang inspector. Binuka niya ang kanyang bibig at malamig na sinabi, ang Origin Magnetic Divine Mountain ay ang taya ng Golden Sword Pact, hindi ito maginhawa para sa sagong ito na makialam. Sa halip, ang maliit mong buhay, ang sagong ito ang makakapagligtas nito. Sa oras na iyon, kailangan mo lang tulungan ang sagong ito na pinuhin ang isang Supreme Jade Void Pill ay sapat na. Gayunpaman, ang sagong ito ay gusto ng mataas na grado at mas mataas pa. May katiyakan ka ba na pupunuin mo ito? Kahit sa kabisera ng imperyo, napakahirap din makahanap ng medicinal pill para sa isang Supreme Jade Void Pill. Kahit ang mga 5-star alchemy god ay maaaring hindi rin ito mapino. Para gustuhin ng inspector na makakuha ng ganoong gamot na tableta, malaki pa rin ang halagang ginastos. Hindi dapat tingnan ng mga tao kung gaano siya kahanga-hanga sa Southridge 10 Nations. Kung talagang nanirahan sila sa kabisera ng imperyo at nakilala ang mga bagay-bagay, isa lamang siyang hindi mahalagang karakter, isa. Alam ni Mateo na si Leng Chuling ay nagmula sa isang kabisera ng imperyo. Malapit na siyang makarating sa Celestial Deity Realm sa murang edad. Ipinakita nito kahit papaano na ang Celestial Deity Realms ay walang halaga sa mga kabisera ng imperyo. Nang marinig ang mga salita ng inspector, biglang ngumiti si Mateo at sinabing, masyadong nag-aalala si Lord Inspector. Kung gusto mo ng Supreme Jade Void Pill, ang Crosswell na ito ay makakatulong lamang sa iyo na pinuhin ito. Hindi mo kailangang gamitin ang buhay ng Crosswell na ito para makuha ito. Kamahalan, makakaasa ka. Tiyak na mananalo ang Heavenly Eagle sa labanang ito. Nawala ng malay ang inspector. Bigla niyang naramdaman na hindi na niya lubos maintindihan kung sino ang batang ito. Malinaw na isa siyang walang kapantay na matalinong tao, pero bakit ang layo ng punto niya sa pagsasalita? Manalo. Ano ang gagamitin para manalo?
Sa oras na ito, sunod-sunod na malalakas na ingay ang narinig mula sa kalangitan. Labis na nagalit si Anshan, mariing pinipigilan ng kanyang nagwawala na lakas si Rodel. Tumingin ang inspector kay Mateo at nakangiting sinabi, ito na ba ang tiyak mong tagumpay? 1699. Sa di kalayuan, ang magulong at marahas na mga pag-atake ay nayanig hanggang sa ang kalawakan ay nanginag. Napigilan na ng 4 na dakilang celestial deity powerhouses ng Imperial City ang panig ng Heavenly Eagle sa lahat ng aspeto. Karapat-dapat silang maging veterano ng celestial deity realms. Mapa Divine Essence man o World Power, mas malakas ito kumpara sa Cold Feather, mga bagong abanteng celestial deities. Sa simula lang na iyon, hindi pa rin ito nakikita. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng kalamangan ay malinaw na patuloy na lumalago. Maging si Rodel ay nagpakita na rin ng mga senyales ng pagkatalo. Hindi solusyon ang pagpapatuloy nito. Panginoon ng lungsod, halos hindi na sila makatiis. Napakalakas ng celestial deity realms ng utmost peace, mga ninuno nilang lahat, napakaikli pa rin ng oras na kanilang nalampasan. Anong gagawin? Maaari kayang ang mga turo ng daw ng agila sa langit ay maglalaho na mula ngayon. Sa malayo, ang mga martial artist ng Heavenly Eagle ay nagpakita ng nag-aalalang mga tingin. Ang saya ng paglitaw ng 2 dakilang celestial deity realms ay nalampasan na. Hahaha. Rodel, paano kung 4 na celestial deities? Base lang sa kakayahan mo, pwede ka bang maging kapareha ko? Walang habas na tumawa si Anshan habang baliw na pinakawalan niya ang mga martial techniques, ipinagpatuloy ang kanyang matagumpay na paghabol. Unti-unting humina ang aura ni Rodel, halos nawala ng lakas para gumanti. Ang ibang iilang tao ay nakaranas din ng parehong sitwasyon. Tumawa ng malakas si Yilan Wen at sinabing, anong sabi ko? Ang mga langgam ay langgam pa rin sa huli. Sa tingin mo ba ay mabubure ang pagkakaiba ng mahigit 100,000 taon sa pamamagitan ng pagpasok sa Celestial Deity Realm? Hahaha, humanda kang mamatay. Ngumiti ang inspector habang nakatingin kay Mateo at sinabing, ngayon, sa tingin mo ba ay hindi ko na kailangang sabihin ang kondisyong ito? Ang pagpapalitan ng tableta para sa buhay ng isang tao at ang direktang pagtulong ni Mateo sa pagpino ng mga tableta, ito ay 2 magkaibang konsepto. Ang direktang pagtulong ni Mateo sa kanya sa pagpino ng mga tableta ay katumbas ng utang na loob niya kay Mateo. Para sa mga martial artist, ang pinakaayaw nilang gawin ay ang magkaroon ng utang na loob sa iba. Kung ang pabor ay hindi mababayaran, kapag nakalusot na, maaari itong magdulot ng isang demonyong pangkaisipan. Ang mga kahihinatnan ay magiging napakatindi. Sa makatuwid, sa pagitan ng mga martial artist, ang mas pinahahalagahan ay ang katumbas na palitan at hindi ang pagkakautang. Para kay Mateo, ganoon din ang nangyari. Hindi pangkaraniwan ang katayuan ng inspector. Ang pagkakaroon niya ng utang na loob sa kanya ay katumbas ng pagkakaroon ng pananggalang sa Southridge 10 Nations na ito. Ang ganitong klaseng baritilyo, ang hindi pagtupad ay isang katangahan. Pero walang bahid ng pag-aalala ang mukha ni Mateo nang sabihin niya, oo, hindi naman kailangan. Umiling ang inspector, pakiramdam niya ay hindi luluha si Mateo nang hindi nakikita ang kabaong. Pero hindi rin siya nagmamadali at sinabing may bahagyang ngiti, binibigyan ka ng sagong ito ng pagkakataong ito ngayon. Maya-maya, ikaw naman ang pupunta para magmakaawa sa sagong ito. Ngumiti rin si Mateo at sinabing, kung papayag ako ngayon, sa kalaunan, hindi magiging maganda ang itsura ng mukha ni Lord Inspector. Natawa ang inspector nang marinig iyon at sinabing, nakakatuwa ka, bata. Gustong makita ng sagong ito kung may himala bang lilitong yun o hindi. Sabi ni Mateo, hindi himala. Lakas yan. Umiling ang inspector at tumawa kahit na hindi niya gusto. Hindi na niya kayang makipagtalo pa kay Mateo. Habang nasa langit, mas kitang-kita na ang mga palatandaan ng pagkatalo ni Rodel at ng iba pa. Mas lalong naging proud si Anshan sa kanyang sarili. Hawak niya ang isang malaking palakol at malakas na sumigaw, Rodel, ang palakol na ito ang magpapadala sa iyo sa kanluran. Panginoong palakol na panggote ng langit, patayin mo ako. Ang napakalaking palakol na ito ay isang mystical na kayamanan ng Diyos sa langit. Ang palakol na ito na nabubutas ay tila may kapangyarihang hatiin ang langit at lupa. Malinaw, ito ang tunay na galaw ng pagpatay ni Anshan.
Sunod-sunod na bulalas ang narinig mula sa ibaba. Napakaraming tao ang pumikit, hindi kayang masaksihan ang pagkamatay ni Rodel na tinaga. Ugong. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw, ngunit hindi nahati si Rodel. Sa halip, si Anshan mismo ay napaatras ng ilang 10,000 talampakan. Nagbago ang ekspresyon ni Anshan at sumigaw siya, Origin Magnetic Divine Mountain. Imposible. Ikaw. Pinino mo ang Origin Magnetic Divine Mountain. Hindi, sandali, hindi ito ang iyong Origin Magnetic Divine Mountain. Ang kasalukuyang Rodel ay tila medyo kawawa, habang nakahawak sa isang madilim at maliit na burol sa kanyang palad. Ang maliit na burol na iyon ay naglabas ng mga alon ng makapangyarihang aura sa kamay ni Rodel. Nang marinig iyon, malamig na ngumiti si Rodel at sinabing, hindi ko inaasahan, di ba? Ganap ng pinino ni Mateo ang Origin Magnetic Divine Mountain. Hindi ba't matagal mo na itong gustong-gusto? Kung gayon, halina't tikman ang tunay nitong kapangyarihan ngayon. Pagkatapos magsalita, itinulak ni Rodel gamit ang kanyang palad. Ang Origin Magnetic Divine Mountain ay naging isang guhit ng itim na liwanag, agad na tumama patungo kay Anshan. Masyadong mabilis ang bilis. Hindi ito naiwasan ni Anshan sa oras at tanging ang higanteng palakol lamang ang kanyang nagawang harangan. Putok. Direktang nawasak si Anshan habang lumilipad palayo, at mabilis na bumulwak ang sariwang dugo. Nagpakita siya ng pagkamangha, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng paniniwala habang sinasabi niya, imposible. Ilang taon na ba ang nakalipas? Paano niya, isang batang Divine Lord Realm, magagawang pinuhin ang Origin Magnetic Divine Mountain? Tumawa si Rodel at sinabing, kung makakaligtas ka, pwede mong tanungin si Mateo. Pero sa ngayon, hey. Kinontrol ni Rodel ang Origin Magnetic Divine Mountain at muling nakipaglaban kay Anshan. Ang Origin Magnetic Divine Mountain sa mga kamay ni Rodel, ang kapangyarihang iyon ay ibang-iba ang konsepto kumpara sa nasa mga kamay ni Mateo. Ang higanteng palakol ni Anshan ay napakalakas na. Ngunit habang tumatama ito sa Origin Magnetic Divine Mountain, agad na lumipad pabalik si Anshan. Ang ganoong labanan ay sadyang hindi makatwiran. Ang kapangyarihan ng isang mystical na kayamanan ng Diyos ng Tiyan-Tiyan ay naipakita ng walang pag-aalinlangan sa sandaling ito. Kung ang Origin Magnetic Divine Mountain ay hindi maaaring ganap na pinuhin, hindi nito lubos na mailalabas ang tunay nitong kapangyarihan. Maaari pa rin itong gamitin ni Mateo para durugan ang mga tao, ngunit ang paggamit nito sa isang labanan ng mga makapangyarihang Diyos ng Celestial Deity ay hindi sapat. Pinapino ito ng lubusan ni Mateo, kahit hindi niya mailabas ang tunay nitong kapangyarihan dahil sa mababang antas ng kanyang kaharian, ipinahiram niya ito kay Rodel para sa labanan, ang kapangyarihang iyon ay ibang-iba. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit magugulat si Anshan nang makita ang Origin Magnetic Divine Mountain. Ang Origin Magnetic Divine Mountain ay lubhang mahirap pinuhin. Hindi inisip ni Anshan na ang bagay na ito ay maaaring gamitin sa labanan. Kung hindi, pahiramin mo siya ng ilang abdo at hindi rin siya mangangahas na ibigay ang Golden Sword Token na ito. Kung bakit mabilis na napino ni Mateo ang Origin Magnetism Spirit Wood, natural lang iyon dahil sa Origin Magnetism Spirit Wood. Napakataas na ng pagkakaintindi ni Mateo sa batas ng pinagmulang magnetiko. Kasama ng natural na pagkakahawig ng Origin Magnetism Spirit Wood, natural niyang pinino ang Origin Magnetism Spirit Wood ng maraming beses na mas mabilis kaysa sa iba. Ilang beses na gustong samuka ng dugo ng kasalukuyang Anshan. Sa mga pagkakataong hindi gaanong kalaki ang pagkakaiba ng lakas, ang pagsugpo sa Origin Magnetic Divine Mountain ay sadyang nakakatakot. Sa sandaling lumabas ang Origin Magnetic Divine Mountain, agad na nagbago ang sitwasyon ng labanan. Doon, biglang inilabas ni Enchong ang Immortal Binding Rope, na ikinagulat ng kanyang kalaban. Si Enchong ay isang veterano rin sa Celestial Deity Realm, hindi naman kalakihan ang pagkakaiba sa kanyang kalaban. Ngayon, dahil sa pagkakaroon ng karagdagang mystical na kayamanan ng makalangit na Diyos, bigla na lamang siyang nang ibabaw. Nang makita ng kanyang kalaban ang Immortal Binding Rope, muntik na siyang samuka ng isang subo ng lumang dugo. Ito ang mystical na kayamanan ng Diyos ng Utmost Peace. Ngayon, ginagamit na pala ito ni Enchong para harapin siya. Ang pinaka nakakabulag pa rin ay si Cold Feather.
Hindi siya naglabas ng kahit anong mahiwagang kayamanan. Ngunit ang kanyang figure ay biglang naging pabago-bago, ang kanyang buong pagkatao ay tila pabalik-balik sa kalawakan. Mga batas pangkalawakan. Mga batas pangkalawakan iyan. Si Ancestor Coldfeather ay naunawaan niya ang mga batas pangkalawakan ng langit na nasa unang patong. Naiintindihan ko. Kaya pala gusto niyang makalusot sa Marshall Tower. Lumalabas na nag-aral siya ng mga batas pangkalawakan. Hindi rin naman tuluyang nasayang ang 100,000 taon na ito. Sa mga batas pangkalawakan, kahit na ito ay unang patong-patong na langit lamang, ang lakas ng isang tao ay magiging lubos na naiiba. Habang pinapanood ang eksena, napasigaw sa gulat ang mga martial artist ng Heavenly Eagle. 1700. Nang makalusot ang mga martial artists sa isang pangunahing kaharian, iyon ang panahon kung kailan sila pinakamalapit sa Heavenly Dao, at ito rin ang pinakamadaling panahon para maunawaan ang Dao. Si Coldfeather ay may pundasyon ng mga batas pangkalawakan at hindi rin naman mahina ang kanyang kakayahang umintindi. Kaya naman, muling nagtayo si Mateo ng isang espasyo para sa mana, na mas angkop para kay Coldfeather. Ang lahat ng ito ay para matulungan siyang makamit ang isang tagumpay sa mga batas pangkalawakan. At hindi rin binaygo ni Coldfeather ang inaasahan ni Mateo. Nang makalusot, sa wakas ay naunawaan niya ang mga unang patong na batas sa espasyo ng langit sa isang iglap lamang. Sa normal na sitwasyon, kahit na magkaroon pa siya ng ilang 10,000 taon, maaaring hindi niya ito lubos na maunawaan. Isinama ni Mateo ang kapangyarihan ng kaguluhan sa Supreme Jade Void Pill. Una sa lahat, ito ay pambihira. Kasama ang ataraxia at payapang puso ni Mateo, ganoon nakatulong kay Coldfeather na matagumpay na makalusot. At ngayon, sa wakas ay pagkakataon na ni Coldfeather na ipakita ang kanyang mga kakayahan. Kahit hindi pinagsama ni Coldfeather ang Sword Dao at mga batas pangkalawakan sa isang bagay na katulad ni Mateo, kasama ang mga batas pangkalawakan, ang kanyang lakas ay naging lubos na naiiba. Bagamat disente ang lakas ni Yilan Wen, itinuturing pa rin siyang baguhan sa Celestial Deity Realm. Ang kanyang tagumpay ay isang bagay din na nangyari sa loob ng ilang 10,000 taon na ito. Sa isang iglap, tumaas ng husto ang presyon niya. Sa 4 na tao, tanging si Rendin lamang ang bahagyang mas mahina. Ngunit ang lakas ng kanyang kalaban ay karaniwan din. Halos hindi pa rin siya makatiis. Kaya naman, matapos ipakita ng mga tauhan ng Heavenly Eagle ang kanilang mga kahangahangang kakayahan, agad na bumaliktad ang sitwasyon. Sumisirit. Isang mabilis at mabangis na liwanag ng espada ang dumaan. Direktang may butas na binute si Yilan Wen. Ipinagpatuloy ni Coldfeather ang kanyang matagumpay na paghabol, mas mabilis ang isang espada kaysa sa isa. Parang landslide na natalo si Yilan Wen, paano pa siya nagkaroon ng natitirang lakas para gumanti. Putok. Isa pang guhit ng liwanag ng espada ang dumaan sa kawalan, tumama kay Yilan Wen, at direktang nagpabagsak sa kanya sa lupa. Itinaas ni Coldfeather ang kanyang mahabang espada, tumingin sa halos patay ng si Yilan Wen, at malamig na sinabi, mahigit 100,000 taon na nga ang sinayang ko, pero mas maganda ang buhay ko kaysa sa iyo. Dahil noong nasa pinakamatinding kawalan ako ng pag-asa, nakasalubong ko ang taong muling nagpasigla sa akin. Malubhanang nasugatan si Yilan Wen, at kasalukuyang nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagnanais na magpatuloy sa buhay. Natalo talaga siya ng ganito. Walang kahit kaunting habag si Coldfeather, iwinawagayway ang kanyang mahabang espada, na siyang tumapos sa buhay ni Yilan Wen. Nang makita ng inspector ang eksenang ito, matagal siyang nawala ng imak. Tunay ngang sa isang kisap mata, nabaligtad ang buong mundo. Talagang binago ni Heavenly Eagle ang sitwasyon. Hindi niya kailanman pinangarap na ang Heavenly Eagle ay talagang naghanda ng napakaraming mga hindi inaasahang pangyayari. Ibinuko ng inspector ang kanyang bibig, gusto sanang magsalita, ngunit walang lumabas na salita. Sa kalangitan, patuloy pa rin ang labanan. Kinontrol ni Rodel ang Origin Magnetic Divine Mountain, at patuloy na nagtagumpay. Lalong hindi na makayanan ni Anshan ang kanyang pag-atake. Magkadikit lang ang kanilang lakas noong una. Umasa si Rodel sa kapangyarihan ng mahiwagang kayamanan at naging mas matapang habang nagpapatuloy ang labanan. Putok. Isang sandali ng kawalang ingat at si Anshan ay nawasak habang lumilipad pa atros.
Sino ang mag-aakala na si Anshan ay naging isang agos ng buhay at tumakas na may panganib na mapinsala ng husto? Ang biglaang pagbabago ng pangyayaring ito ay ikinagulat ng lahat. Sumanghal ng malamig ang inspector, tila nagmamadaling lumabas. Isang malakas hanggang sa sukdulang aura ang dumiretso sa abot tanaw. Isang mabilis na figure ang dumaan. Nauna pang ang nakarating ang inspector kahit na medyo nahuli ang paggalaw kaya napigilan niya si Anshan. Malamig na tanong ng inspector, saan ka pupunta? Nabaliw na ang buong pagkatao ni Anshan, at galit na sumigaw siya, bakit mo ba iniisip kung saan pupunta ang tatay mo? Ayaw mamatay ng tatay mo, kaya umalis ka na. Pagkatapos magsalita, ang baliw na si Anshan ay akmang hahampasin ang inspector gamit ang palakol. Naghahangad ng kamatayan. Ang nagpapatrulyang inspector ay isang napakahalagang nilalang sa Southridge 10 Nations. Nawala na rin ng malay si Anshan na ito dahil sa pagkatalo para manggahas pa siyang atakihin. Nakita ko lang ang inspector na biglang sumigaw ng may kahangahangang tono. Isa itong kapangyarihang pandaigdig. Bigla siyang sumuntok. Putok. Isang malakas na ingay ang nagmula sa langit. Pagkatapos noon, wala nang nangyari pa pagkatapos noon. Itinabi ng inspector ang higanting palakol ni Anshan at sinabi ng may malamig na pagsinghot, bulag at pabaya na nilalang. Ang manggahas pa talagang gumawa ng hakbang laban sa sogong ito. Sa isang iglap, dalawang dakilang makapangyarihang Diyos ng mga celestial deity ang bumagsak. Wala nang anumang kapanapanabot na labanan ang labanang ito. Kasunod ng pagsali ni Cold Feather at Rodel sa Battle Royale, tuluyan ng nolipol ng Heavenly Eagle ang mga powerhouse ng utmost peace na celestial deity ng maayos at maayos. Nang mangyari ang Golden Sword Token, iyon ay isang sitwasyon ng hindi pagpapahinga hanggat hindi sila namamatay. Mamatay ka o ako ang mamamatay. Hindi lang talaga inakala ni Anshan na ang Utmost Peace Imperial City ay haantong sa ganitong conclusion sa huli. Makapangyarihan ang agila sa langit. Makapangyarihan ang Panginoon ng lungsod. Makapangyarihan ang punong elder na si Mateo. Ang buong Heavenly Eagle Imperial City ay nag-alab sa pananabik, mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa, at pagkatapos ay sa tagumpay. Ang labanang ito ay nakaranas ng matinding paghihirap na nagdulot sa kanila ng napakaraming sorpresa. Walang makakaisip na ang makapangyarihang Utmost Peace Imperial City ay tuluyang nawasak ng ganito kabilis. At ang mga naglunsad ng digmaan ay maging ang Utmost Peace Imperial City mismo. Ang ilang mga mukha ni Rodel ay nagpakita rin ng matinding kaligayahan. Ang labang ito ay ipinaglaban hanggang sa tunay nilang naisin. Bilang pinakamahinang nilalang sa Southridge 10 Cities, si Rodel, ang Panginoon ng lungsod na ito, ay talagang napakabalisa at mahiyain. Pero ngayon, inanunsyo nila ang kanilang kapangyarihan sa iba pang 8 lungsod ng imperyo. Haha, ang galing talaga. Hindi ko na nga matindaan kung gaano nakatagal mula nang huli akong makaramdam ng ganito kapresko. Sabi ni Enchong sabay tawa ng malakas. Ngumiti si Rodel at sinabing, oo. Pagkatapos ng labanang ito, sapat na ang ating Heavenly Eagle para makapasok sa top 5 ranks ng Southridge 10 Nations. Sa hinaharap, wala nang makakaisip na apihin tayo. Sige, dapat nating pasalamatan ng maayos si Mateo. Kung wala siya, ibang-iba ang magiging resulta ngayon. Lihim na tumango ang lahat ng marinig iyon at sumunod kay Rodel. 4 na dakilang celestial deity realms ang sabay-sabay na dumating. Direktang ibinalik ni Rodel ang Origin Magnetic Divine Mountain kay Mateo at nakangiting sinabi, Mateo, sa labanang ito, kinakatawan ko ang Heavenly Eagle Imperial City upang magpasalamat sa iyo. Ngumiti si Mateo at sinabing, masyadong seryoso ang mga sinabi ng City Lord. Itong si Crosswell ang head elder ng Heavenly Eagle Spill Tower, natural lang na kailangan kong mag-ambag ng pagsisikap para sa Heavenly Eagle. Ang 4 na dakilang Diyos ng kalangitan ay lubos na nagpapasalamat kay Mateo sa kanilang mga puso. Maliban na lang, ang kaya nilang ibigay kay Mateo ay talagang hindi kalakihan. Bukod pa rito, alam din nila na ang huling paglalakbay ni Mateo ay hindi taga sa isang maliit na Heavenly Eagle Imperial City. Kahit ang Southridge 10 Cities ay hindi siya kayang hulihin. Maaga man o huli, balang araw, aalis din siya. Pero walang duda, ang pagbabagong idinulot ni Mateo sa Heavenly Eagle ay kahanga-hanga. Sa oras na ito, dahan-daang lumapit ang inspector.
Dumaan ang kanyang tingin kay Mateo, ngunit sinabi niya kay Rodel, natapos na ang Golden Sword Pact. Kailangang bumalik ang sagong ito sa kabisera ng imperyo at iulat ang sitwasyon ng Southridge Ten Nation sa mga nakatataas. Ayon sa patakaran, ang Utmost Peace Imperial City ay nasa ilalim na ng jurisdiction ng Heavenly Eagle ngayon. Dapat kayong magpadala ng mga tao upang kontrolin ang Utmost Peace sa lalong madaling panahon, ngunit huwag kayong gumawa ng anumang gulo. Nagmamadaling sumagot si Rodel, "Opo, Panginoong Inspector." Tumango ang Inspector at sinabi kay Mateo, "Mateo, sumama ka sa akin sandali." Sa gitna ng nagtatakang tingin ng lahat, itinabi ng Inspector si Mateo at sinabing, "Bata, sa pagkakataong ito, ituring mo na lang na may utang na loob sa iyo ang sagong ito. Sa pagbabalik mo sa kabisera ng imperyo sa pagkakataong ito, ang sagong ito ang magdadala ng mga gamot na espirito para pinuhin ang Supreme Jade Void Pill. Sa oras na iyon, gagawa ka ng aksyon para pinuhin ang isa para sa sagong ito." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Masyadong seryoso ang kamahalan. Maliit na pabor lang yan. Kamahalan, hindi mo na kailangang isapuso pa." Sumulyap ng malalim ang Inspector kay Mateo, palihim na nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Sa wakas ay naunawaan na niya ngayon na ang batang ito ay may mga nakahandang plano na para harapin ang sitwasyon. Sa pagsasalita at paggawa ng mga bagay-bagay, tila napaka-wild niya. Sa totoo lang, lahat ay nasa kontrol niya. Hindi na kailangang isapuso. Kahit hindi niya ito isapuso, Mateo, hindi ba niya ito mapapahalagahan? Pero hindi umimik si Mateo at sinabi lang na maliit na bagay lang iyon. Sa ganitong paraan, nailigtas nito ang kanyang mukha at nagkaroon din siya ng utang na loob. Kahanga-hanga ang batang ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.